Kaya ganito ang nangyari. Isang delivery girl ang naghahanda ng umalis mula sa supermarket. Karaniwang araw lamang yon, walang kakaiba. Bigla na lang, isang babae ang pumasok habang may dalang baril. Walang pagdadalawang isip, nagpaputok siya ng ilang beses malapit sa pasukan. Lumabas na ang babaeng yun ay may layuning malaman kung sino ang nakikiapid sa kanyang asawa. Malakas ang kanyang sigaw habang inuutusan ng lahat ng mga lalaki na lumabas at ang mga babae na manatili sa loob. Pagkatapos ay pinagtipon niya ang lahat sa isang lugar at sumigaw na ang sinumang may relasyon sa kanyang asawa ay lumapit sa harap. At narito ang nakakagulat na bahagi, ang kanyang asawa ay ang manager mismo ng supermarket. Nakatayo ang manager doon, hindi makapaniwala sa gulong nilikha ng kanyang asawa. Sinubukan niyang magpakakalmado at ipinaliwanag sa lahat na marahil ay nababaliw lang ang kanyang asawa at labis na selosa. Maging ang suot nitong hindi magkaparehong tsinelas ay kanyang ipinunto, na parabang yun ay may kabuluhan. Ngunit hindi nagpaapekto ang babae. Ayon sa kanya, nakita niya mismo ang asawa na lumabas mula sa isang motel kasama ang ibang babae. Nasaksihan niya mismo ang pagtataksil. Pagkarinig noon, isang customer ang nagalit at biglang naghagis ng kalabasa, isang buong kalabasa, diretso sa mukha ng manager. Mabilis na tumindi ang sitwasyon. Isa pang customer, na nakaramdam ng awa sa asawa, ay nagboluntaryong tulungan siyang hanapin ang babae sa likod ng pagtataksil. Samantala, sa labas ng supermarket, papalapit na ang mga pulis at pinag-iisipan kung paano reresolbahin ang hostage situation sa loob ng magulong lugar. Habang yun ay nangyayari, nagsimulang magtanong ang babae sa lahat. Ikinwento niyang minsan ay nakita niya ang kanyang asawa at ang babae na sabay pumasok sa lugar na para lamang sa mga empleyado. Sigurado siya na ang babae ay isa sa mga nagtatrabaho sa supermarket. Magsisimula ang pagtatanong. May tatlong pangunahing pinaghihinalaan. Isang bagong kasal na babae, isang nagsasabing single, at isa pang may kasintahan na. Ngunit biglang hamarang ang manager sa kanyang asawa upang protektahan ang kanyang lihim. Binanggit niya ang kanilang anak, umaasang mahahabag ang babae. Ngunit narito ang mas masakit na katotohanan. 5 araw pa lang ang nakalilipas nang isinama niya ang kanilang anak palabas, ngunit iniwan niya ito upang makipagtagpo sa kanyang kalaguyo. Ang kawawang bata ay naglakad-lakad mag-isa, hinahanap ang kanyang ama. Pagkaraan, nakatanggap ng tawag ang ina. Ang kanilang anak ay malubhang nasugatan. Sa ospital, paulit-ulit na sinabi ng bata na iniwan siya ng kanyang ama. Lahat ng tao sa supermarket ay napanganga. Hindi sila makapaniwala sa kababuyan ng manager. Nagsimula silang magmura at sabihing wala siyang kwenta. Ang buong grupo ay nagkaisa laban sa kanya at sabay-sabay na sumigaw. Handang-handa na silang magwala, bigla na lang muling narinig ang putok ng baril. Desidido ang babae na tapusin ang lahat ng ito sa sarili niyang mga kamay. Maya-maya, may sumigaw na nakita nilang palihim na binigyan ng single na babae ng bote ng soda ang manager. Akala ng lahat, siya na ang kalaguyo. Ngunit ipinaliwanag ng babae na rerepasuhin ang kanyang performance sa trabaho sa susunod na linggo at ginawa niya yun upang mapanatili ang kanyang trabaho. Dalawa sa kanyang mga kasamahan, na alam ang kanyang panlilinlang, ay agad na nakipagtalo sa kanya. Hindi na napigilan ng babae ang kanyang sarili at handa na siyang magpaputok ng baril, ngunit isang customer ang pumihil sa kanya at itinuro ang isang partikular na tao. Ang customer ay tumuro sa babaeng may kasintahan at sinabing siya ang kalaguyo. Agad namang itinanggi yun ng babae. Nais ng asawa ng ebidensya. Nang itinutok na niya ang baril sa babae, agad na tumalon ng manager upang protektahan ito. Sinimulan ng customer ang paghahanap sa social media. Lumabas na magkasama silang lumabas noong Pasko. Nakita sa litrato ang refleksyon ng manager sa kutsara. Ngunit kahit malinaw na ebidensya yun, patuloy pa rin sa pagtanggi ang manager. Sa labas, papalapit na ang mga pulis at handa ng kumilos, ngunit kinakabahan pa rin sila dahil sa mga baril. Ang customer pala ay dating pulis. Nag-text siya sa kanyang asawa na nasa labas at sinabihang huwag munang pumasok hanggat hindi ligtas. Pagkatapos, itinulak niya ang malaking refrigerator upang harangan ang pasukan. Maya-maya, may naamoy siyang kakaiba sa paligid. Inamoy niya ang buhok ng dalawa at napansin na pareho ang amoy. Ang amoy ay mula sa shampoo na ginagamit sa motel. Inamoy rin ng delivery man ng paligid at napagtanto kung ano yun. Hindi lang yun, lagi rin niyang nakikitang nakaparada sa parehong lugar ang itim na sasakyan. Binasa niya ang plaka at lumabas na pagmamay-ari iyon ng manager. Gumamit din sila ng isang aplikasyon para sa bentahan ng mga gamit upang magkausap ng palihim. Nahuli na siya sa akto. Lumuhad ang manager at nakiusap na huwag siyang saktan. Pareho silang nagiyakan at nagsimulang magturuhan. Alam niyang wala na siyang ligtas na daan kaya sinubukan niyang tumakas. Agad siyang sinabayan ng dating pulis at itinulak sa kanya ang kariton ng supermarket. Natamba siya at nawala ng malay dahil sa lakas ng tama. Pagkatapos noon, biglang ramon na papasok ang mga pulis. Nang makita sila, tuluyang nagwala ang babae. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa. Ikinwento niyang gusto na niyang wakasan ang lahat dahil ayaw niyang makilala ang kanyang anak bilang anak ng isang kriminal, isang taksil na ama, at isang inang naging kidnapper.
Ngunit ang mga tao sa loob ay hindi pumayag. Naawa sila sa kanya at naniwala na tama ang kanyang ipinaglalaban. Nagsigawan sila upang ipagtanggol siya. Nagpaputok ng babalang putok ang mga pulis sa ere. Sa kaguluhang yon, may isang tao na nakasunggab ng baril. Agad na inaresto ang babae. Bago siya tuluyang dinala, sinabihan siya ng customer na tingnan ang kanyang telepono. Pagtingin niya, may natanggap siyang mensahe. 100,000,000 won ang nailipat sa kanyang account. Lumabas na habang walang malay ang manager, 2 customer ang nakialam sa kanyang telepono at binuksan ito. Sa lahat ng panahong naghihirap ang kanyang asawa at anak, ginagastos pala niya ang kanyang pera para sa ibang babae. Kaya kinuha ng 2 customer ang pagkakataon at inilipat ang lahat ng pera sa kanyang asawa. Lahat ng tao ay natuwa para sa kanya, sumisigaw ng paghanga, at sinabihang magpakatatag at gamitin ang pera para magsimulang muli. Iyon na ang pinakamagandang paghihiganteng maaari niyang makamit. Sumakay ang babae sa sasakyan ng pulis, nakayuko at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Pagkatapos, lumipat tayo sa matapang na customer na si Miri. Pagkatapos ng 15 taon ng pagsisikap at paghihirap, sa wakas ay tapos na siya sa pag-upa. Handa na siyang magsimula ng bagong yugto sa sarili niyang tahanan. Ang buong pamilya niya, siya, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak, ay labis na masaya habang lumilipat sa bago nilang marangyang apartment. Tinitingnan ni Miri ang paligid ng bago nilang komunidad. Lahat ng tao ay mukhang kalmado at walang iniintindi. Ang hangin ay may matamis at kaaya-ayang amoy na gustong-gusto ni Miri. Biglang bumati ang gwardya at naputol ang kanyang pag-iisip. Sinabi niya rito na ito ang una niyang sariling bahay matapos ang 15 taon ng paghihirap. Lahat ng kapitbahay ay tila mababait at malilinis. Mukhang puro mabubuting tao ang nakatira roon. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng matamis na anyong yun ay may madilim na katotohanan. Masikip ang paradahan, at ang mga naglalakad ng aso ay hinahayaan lang na magkalat ang dumi ng mga ito. Ang mga tao ay nagbibigay ng mga kahon ng mansanas bilang regalo, ngunit ang laman ay puro bulok. Ang mga magkakapitbahay ay madalas magtipon, ngunit para lamang magtsismisan tungkol sa iba. Para kay Miri, tila kakaiba ang lahat. Dahil dito, nagkunwaring sumang-ayon ng gwardya sa kanyang pananaw. Bigla na lang dumilim ang langit. Mabilis na tinipon ni Miri ang kanyang mga gamit dahil paparating ang bagyo. Nahulog ang banner at lumitaw ang kalahating bahagi ng pader. Pagdating sa kanyang apartment, nagsimula siyang mag-ayos at magdekorasyon. Ipinabatid ng delivery worker na may bitak ang mesa. Ipinakita ni Miri ang litrato bilang patunay, at totoo nga, may sira ang mesa at ang pagkain ay hindi maayos ang pagkakalagay. May bitak din ang ilalim ng plorera. Bukod pa roon, nahuli sila ng 20 minuto. Ayon sa patalastas, kapag nahuli sila, may kabayarang 100,000 won. Ipapakita na sana ni Miri ang mensahe sa delivery worker, ngunit sinabi nitong 50,000 won na lang ang maibibigay nilang kabayaran. Masaya nang pumayag si Miri. Habang paalis sa mga delivery worker, nakatanggap si Miri ng mensahe na dumating na ang kanyang bisita. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang kanyang biyenan kasama ang 3 niyang hipag. Agad siyang nagsimulang magluto ng walang tigil at nabanlian pa ng mainit na tubig, ngunit walang tumulong sa kanya, kahit ang kanyang asawa. Pagkatapos, inilabas ng pamilya ang mga bagong gamit tulad ng rebulto ni Buddha, ang Biblia, at isang agimat. Inimbitahan pa ng kanyang asawa ang mga ito na madalas bumisita at tumuloy sa kanilang silid kapag gusto. Hindi natuwa si Miri sa narinig. Bigla namang sumakit ang tiyan ng kanyang asawa. Sinisi ng biyenan si Miri at sinabing sobrang alat ng luto nito. Hindi nila nagustuhan ang bahay at tinawag itong luma at mukhang mumurahin. Sa huli, inihain ni Miri ang sabaw na may alimasag, ngunit sinabi ng hipag niya na walang alimasag sa loob. Sa sobrang inis ni Miri, pinuputol niya pala ng maliliit ang lahat ng alimasag. Naghahanap naman ng karne ng baka at baboy ang isa sa mga hipag, ngunit ipinaliwanag ni Miri na dahil binili nila ang bahay, hindi na nila kayang bumili ng ganoong mamahaling pagkain. Nagsimulang umiyak ang biyenan at sinabayan ng mga hipag, sinisisi ang kanilang kapatid dahil hindi nakapag-asawa ng babaeng makakapagbigay sa kanila ng kayamanan at magandang kapalaran. Lubos nilang binaliwala ang damdamin ni Miri at patuloy siyang hinamak, sinasabing wala siyang silbi. Sa sobrang pagkainis, inislap ni Miri ang kanyang kamay sa mesa, ngunit hindi pa rin tumigil ang mga ito. Tinawag pa siyang babaeng masungit at sinabing malas siya sa pamilya. Nagkaisa silang lahat laban sa kanya, kaya kinuha ni Miri ang fire extinguisher. Inisip niyang wis-ikan ng foam ang lahat ng mga ito, at sa kanyang imahinasyon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Ngunit nahuli siya ng biyenan at agad niyang dahil na ginagamit lang niya ito bilang ehersisyo dahil bloated daw siya. Hindi na siya makahinga sa loob ng bahay kaya napagdesisyonan niyang lumabas at magpunta sa supermarket upang maibsan ang kanyang stress. Desidido siyang bumili ng lahat ng mga discounted na produkto, ngunit nauwi siya sa isang barbecue restaurant kung saan kinain niya ang isang stick ng barbecue ng buong gana. Habang kumakain, nakita niya sa telebisyon ang balita tungkol sa hostage situation sa supermarket. Nang marinig ito ng kanyang pamilya, agad silang nagpunta sa lugar ng pangyayari.
Pagdating doon, nakita ng kanyang asawa ang isang babaeng kahawig ni Miri. Agad siyang tumakbo, niyakap ito ng mahigpit, at humagulgol ng iyak. Sinabi niyang hindi niya kayang mabuhay kung wala siya. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang asawa mula sa likuran kaya siya ay nagulat. Agad niya itong niyakap ng mahigpit, kasama ang kanilang anak na babae. Masayang-masaya si Miri na muli silang magkasama. Ang dating pulis na customer ay umuwi at naghanda ng bibimbap o Korean mixed rice. Pinuri siya ng kanyang asawa dahil sa lakas niya, sabi pa nito na kahit 3 lalaki ay hindi siya kayang itulak. Ang maganda nilang anak ay naging curious sa kwento ng kanyang ina. Samantala, sa bahay naman ni Miri, galit na galit sa kanya ang kanyang biyenan at mga hipag. Pinagalitan siya dahil sumali siya sa hostage situation at hindi raw niya alam ang tama sa mali. Habang nagtatalo sila, naputol ang balita tungkol sa supermarket at lumabas ang panibagong breaking news. May isang babaeng estudyante sa high school ang dinukot at natagpuan ng bangkay makalipas ang 12 oras. Nagsimula ang imbestigasyon ng mga pulis. Nang marinig ito, biglang kinabahan si Miri. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid at kinuha ang litrato ng kanyang matalik na kaibigan. Naalala niya ang mga sandaling magkasama pa sila nung nasa paaralan pa sila. Nalungkot siya at nagpa siya na lumabas para uminom at makapag-isip-isip. Sa bar, nagkita sila ng 2 customer mula sa supermarket na sangkot din sa insidente kaninang umaga. Nagpakilala ang mga ito bilang bagong nangungupahan sa apartment 104. Nagkatinginan ang 2 babae at sabay na natawa, tila may itinatago silang lihim. Pagkatapos, umupo silang 3 at nagsimulang magkwentuhan. Ang babaeng may mahabang buhok ay ipinakilala ang kasama niyang babae kay Miri bilang si Kyungja, isang dating pulis na may pambihirang lakas. Sinabi rin niyang mahusay siya sa pagpaplano at marami siyang koneksyon. Napansin ni Miri na parang si Kyungja ay may kakayahang mag-analisa tulad ni Sherlock Holmes. Kaya inamin niya na matagal na niyang pangarap maging isang detective. Isang pulis, isang detective, at isang abogado, 3 silang babae na nagpasya na bumuo ng grupo na tinawag nilang Ajuma Avengers. Ang salitang Ajuma ay tumutukoy sa mga babaeng nasa gitnang edad o mga tita sa Korea. Ngunit ayon kay Kyungja, tila may kulang pa sa grupo, isang intelligence operative. Sa pagkakataong yon, dumaan ang babaeng nagde-deliver sa supermarket. Napansin nilang bagay ito sa papel kaya agad nila itong ni-recruit. Nabuo na ngayon ang 4 na miyembro ng grupo. Si Miri ang strategist, si Kyungja ang pulis, si Ji-hyun ang abogado, at ang delivery girl naman ang intelligence operative. Sa araw na yun, opisyal nang nabuo ang Ajuma Avengers. Kinabukasan, nagdala ng tanghalian si Kyungja para sa kanyang asawa. Binati niya ang mga junior officer at hinikayat silang magpursige. Habang nagpapalam siya, tumingin ang kanyang asawa sa dating lugar na pinagtatrabahuhan niya, tila nagbabalik tanaw sa nakaraan. Bumalik ang alaala sa 5 taon na ang nakalipas, noong pulis pa si Kyungja. Dahil sa kanyang lakas, madalas siyang pagdudahan ng mga kasamahan kung siya ba ay tunay na babae. Kapag siya ay kumikilos, para siyang babaeng bersyon ni Hulk. Tuwing umaaksyon siya, natatakot ang buong team. Biro pa ng iba, kung sino man ang mapapangasawa ni Kyungja ay dapat handa sa bagbog. Ngunit hindi nila alam, isa pala sa mga kasamahan nila ang magiging asawa niya. Dahil sa trabaho, kailangan nilang maging seryoso sa lahat ng bagay. Tuwing gustong maging malambing ni Kyungja sa kanyang asawa, kailangan nilang gawin yun sa lugar na silang 2 lamang. Ngunit kapag nagiging mainit na ang tagpo, natatakot siyang baka may makakita sa kanila. Kaya bigla niyang itinutulak palayo ang asawa, dahilan upang ito ay matamba. Isang araw, nakatanggap sila ng impormasyon na nakita ang pinuno ng isang gang. Kaya agad na nagpunta ang buong team. Nang sila ay maghiwa-hiwalay, pumasok mag-isa si Kyungja sa loob. Ang mga lalaki roon ay pumipili ng magagandang babae at inakala nilang si Kyungja ay isang kusinira. Natawa sila sa kanya, lumapit si Kyungja sa pinuno ng gang at gamit ang isang daliri, tinanggal niya ang takip ng bote ng alak at dahan-daang ibinuhos ito para sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang mikropono at sa malakas na tinig ay ipinahayag na siya ay mula sa Major Crimes Unit ng istasyon ng pulisya, hindi isang kusinira. Idineklara niyang yon ang araw ng kamatayan ng pinuno. Mabilis siyang sumugod na parang isang buhawi at unang nakapagpatama ng suntok nang hindi nagmintis. Humarap si Kyungja sa halos 12 malalakas at malalaking lalaki ng mag-isa. Nag-ingay ang buong kwarto sa tunog ng mga suntok, sipa, at nababasag na mga gamit. Sa labas, nakabantay lamang ang kanyang asawa at isa pang opisyal, habang sa loob ay ginugulpi ni Kyungja ang lahat ng kalaban. Nang makakita ng pagkakataon, isang matabang lalaki ang nakatakas. Hinabol siya ni Kyungja. Tumakbo siya paakyat sa rooftop, hindi namamalayang nasa likuran pa rin pala niya ang lalaki. Dumating sa oras ang kanyang asawa at nagpaputok ng babalang putok kaya napatigil ang lalaki. Akala nila ay nahuli na nila ito, ngunit bigla nitong hinugot ang kutsilyo mula sa ilalim ng kanyang paa at sinugod si Kyungja. Mabilis ang naging reaksyon ng kanyang asawa at agad na nagpaputok pabalik. Tinamaan ng bala ang lalaki. Nang suriin nila, napagtanto nilang patay na ito dahil sa tama ng bala.
Pareho silang nataranta at hindi alam ang gagawin. Dahil sa takot na madamay ang kanyang asawa, agad na kinuha ni Kyungja ang baril at anako ang lahat ng kasalanan. Ngunit tumanggi ang kanyang asawa dahil alam niyang masisira ang karera nito. Gayunman, determinado si Kyungja na akuin ang lahat upang hindi mawalan ng trabaho ang asawa. Hanggang ngayon, hindi niya pinagsisisihan ang desisyong yun. Pagbalik sa apartment complex, nasalubong ni Kyungja at Mayri ang pangulo ng samahan ng mga residente na halatang masama ang loob. Tinanong nila kung ano ang problema at nalaman nilang may isang pulang kotseng kumikintab na nakaparada sa harap, sumasakop sa 2 parking space sa loob ng 3 linggo. Walang gustong humawak dito at walang nakakaalam kung sino ang may-ari. Dahil dito, hindi makaparada ang pangulo sa kanyang pwesto. Sinabi ni Kyungja na napakalaking kawalang hiyaan nito at dapat agad mahanap ang taong nagparada ng kotse. Pagkatapos sabihin yun, nagtungo silang dalawa sa tindahan ni Jihan. Si So-hee naman ay kasalukuyang nagde-deliver ng mga paninda at dumaan saglit sa tindahan. Nabuo ang buong grupo. Ikinwento ni Kyungja at Mayri ang tungkol sa pulang kotse na sumasakop sa 2 parking spot sa loob ng 3 linggo. Nang marinig ito, agad nakilala ni So-hee ang sasakyan, yun ang pulang BMW. Katitira lang ng may-ari nito 3 linggo na ang nakalipas, at kamakailan lang ay nagdulot siya ng gulo sa parking area. Pinark niya ang kotse ng pailis, dahilan upang hindi makalabas ang mga sasakyan ng ibang residente. Dahil dito, hindi nakapunta ang pangulo ng samahan sa kasal ng kanyang anak. Hindi rin nakalabas ang tindahan ng gulay ng kanilang paninda at hindi nadala sa ospital ang may sakit na bata. Isa siyang perwisyong driver. Bukod pa rito, nakita ni So-hee na umiihi siya sa playground ng mga bata at naninigarilyo sa lugar na yun. Hindi pa siya nag-aayos ng basura ng tama. Habang patuloy ang kwento, lalo pang nagalit ang lahat. Dagdag pa, nakita ni So-hee na puno ng tattoo ang lalaki at mukha itong siga. Kinabukasan ng umaga, habang naglalakad sina Kyungja at Mayri, napansin nila na may nagdikit na mga nilunok na bubblegum sa kotse ni Kyungja. Hindi nila alam kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Habang naglalakad, nasalubong nila ang mag-asawang may-ari ng pulang BMW. Nang makita ng lalaking may-ari ng pulang BMW ang kotse ni Kyungja na puno ng bubblegum, tuwang-tuwa siya. Sinabi pa niya na kung ayaw daw ni Kyungja na mainis ang mga tao sa kanya, huwag na lang itong manggulo. Dahil sa malabong pahayag na yon, nakaramdam ng hinala si Mayri. Habang naguguluhan kung sino ang may gawa nito, sinabi ni Mayri kay Kyungja na alam na niya kung sino ang may sala. Nagpunta sila sa grocery store ni Jihyun at nagtanong tungkol sa klase ng bubblegum na ginamit. Tinanong ni Mayri kung may malaking lalaki na maraming tattoo ang bumili ng sobrang daming bubblegum kamakailan. Kumpirmado ni Jihyun na may ganitong lalaking bumili nga. Alam na nila agad na ang matabang lalaking yun ang gumagawa ng gulo. Nagtipon silang tatlo, at sigurado si Mayri na tama siya dahil ang bubblegum sa kotse ay kulay matingkad na pula, na ibig sabihin ay may mataas na food coloring. Bukod pa rito, napansin niyang mapula rin ang dila ng mga lalaki. Doon nila tuluyang nakilala ang salarin. Ang susunod na hakbang ay ang plano ni Kyungja para makaganti. Umuwi siya at bumili ng pata ng baboy para sa kanyang asawa. Nagtaka ito dahil sobrang bait ng asawa at agad niyang napansin na may binabalak si Kyungja. Sinabihan niya itong umamin na. Nang mapansin ni Kyungja na alam na ng kanyang asawa, inamin niya ang buong nangyari tungkol sa kotse at humingi ng tulong para parusahan ang mga may sala. Sa kabila ng pagod at dami ng papeles na ginagawa ng asawa, pinakiusapan niya itong tulungan siya. Samantala, inaatake ng sakit ng ulo si Mayri dahil sa asawa niyang lasing na lasing. Ibinayad nito lahat ng pera sa driver at nawala pa ang kanyang credit card. Bumabas si Mayri sa parking area upang hanapin ito. Habang naghahalungkat sa loob ng kotse, nahanap din niya sa wakas. Ngunit bigla niyang napansin na nakakandado na siya sa loob. 3 kotse sa paligid ang pumaligid at hamarang sa kanya. Ang siga at ang mga kasamahan nito ang may gawa ng lahat. Inutusan niya ang mga ito dahil kinuha raw ni Mayri ang kanyang parking spot. Sinubukan ni Mayri na buksan ang pinto ngunit hindi niya ito magawa. Mas malala pa, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Naubos ang baterya ng kotse kaya namatay lahat ng ilaw at makina. Walang magawa si Mayri kundi iunat ang braso at humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, nakita siya ng gwardiya ng apartment. Ipinaliwanag ni Mayri ang sitwasyon at hiniling na itulak pa atras ang pulang kotse. Subalit hindi nila ito mag-alaw dahil naka-handbrake. Sinubukan nilang tawagan ng may-ari ngunit walang sumasagot. Hiniling ni Mayri na gamitin ang telepono para tawagan ang asawa, pero masyado itong lasing at hindi sumasagot. Tinawagan niya rin ang anak, ngunit wala ring tugon. Habang naghihintay, dumating sina Jihyun at Jangja at binigyan siya ng kumot para hindi ginawin. Akala nila ay magiging maayos na ang lahat, ngunit biglang sumakit ang tiyan ni Mayri. Halos sumabog na siya sa sobrang pagpigil. Dahil sa sitwasyon, naghanap si Jihyun ng lalagyan para makapagbawa si Mayri. Una niyang tinangkang ipasok ang styrofoam bucket, ngunit hindi ito kasya sa bintana. Sinabi niyang maghintay muna, ngunit hindi na makapagpigil si Mayri.
Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Jiangja at iniabot ang isang mangkok. Kinuha ito ni Mary at ginamit. Habang nagbabawas, paulit-ulit siyang nagmumura at nangakong maghihiganti sa siga. Hindi niya palalampasin ang ginawa nito. Pagkatapos nun, nagplano ang tatlo na gantihan ng siga sa pamamagitan ng pagwasak sa kotse nito at pagpapadala ng mga larawan bilang pananakot. Ngunit hindi ito natakot at hindi rin tumugon. Matapos pag-isipan, sinabi ni Mary na kailangang dagdagan pa nila ang plano. Lumabas siya kasama si June at nagsimulang mag-record ng video kung saan kunwari ay binubuhat nila ang kotse. Hindi napigilan ng matabang lalaki ang sarili at bumaba ng galit habang may peking tato sa braso. Nagkaroon sila ng pagtatalo at bumaba siya ng sasakyan, ngunit hindi man lang humingi ng tawad kay Mary. Kinabukasan, nag-organisa ng flea market ang Ajuma Avengers upang hindi magamit ng siga ang mga parking spot. Subalit gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapapunta sa kanyang grupo ng mga siga upang sakupin muli ang lahat ng pwesto sa paradahan. Dahil sa ginawa ng siga at ng kanyang grupo, lalo pang nagalit ang mga Ajuma Avengers. Habang nag-iisip ng paraan, naalala ni Sohee na madalas ihiwalay ng siga ang basura at napansin niyang may mga kahon ng karne mula sa isang restaurant malapit sa tawiran. Napagtanto nilang pag-aari pala ng siga ang restorang yun. Noong una, laging puno ng mga customer ang restaurant. Ngunit ang karne na sinasabing galing sa Jeju ay peke pala at galing sa ibang bansa. Dito nakaisip ng plano si Mary. Kinabukasan, dumating ang matabang siga sa kanyang restaurant. Nag-aatubili ang mga empleyado niyang kausapin siya tungkol sa kanilang sahod. 15 araw na silang hindi binabayaran. Pero binaliwala lang sila ng siga at nagalit pa. Pagdating ng tanghalian, nang punong-puno na ng customer ang lugar, napansin niyang itinatapon ng mga empleyado ang ilang karne. Nilapitan niya sila at tinanong kung bakit. Sinabi nilang paso na ito ng 1 linggo at may masamang amoy na. Ngunit kinuha pa rin ng siga ang karne at ipinagluto ng pagkain para sa mga customer. Ginamit pa niya ang mga mangkok ng ibang customer, pinunasan lang ang gilid at muling inihain sa iba. Sa mga sandaling yun, dumating ang Ajuma Avengers at isiniwalat ang kanyang pandaraya sa publiko na ang karne ay ilegal na inangkat. Ngunit tumawa lang ang siga at tinawag silang mga walang kwentang babae. Noon naman ay inilabas ni Sohee ang mga video na kanyang kinunan. Ipinakita niya ang ebidensya na hindi binabayaran ng siga ang kanyang mga empleyado. Hindi pa siya tumigil doon. Inilantad niya rin ang mga patunay na gumagamit ito ng tira-tirang pagkain at paso ng karne. Lahat ng ito ay nakuna ng video. Dahil dito, nagalit ang lahat ng tao sa loob ng restaurant. Eksaktong dumating ang grupo ng Regulatory Inspection Team. Dahil sa paggamit ng peking produkto at paso ng sangkap, binigyan siya ng notice ng 30 araw na suspensyon sa negosyo. Hindi mapigilan ng siga ang galit kaya agad niyang tinawagan ang kanyang grupo upang gantihan ang Ajuma Avengers. Ngunit pagkaraang ay parada ng maayos ang kanyang kotse, nagsimula na ang plano ng mga Ajuma Avengers. Katulad ng dati, sabay-sabay na pamwesto ang 3 sasakyan sa paligid ng kanyang kotse at sinadyang harangan ito. Pagkatapos, umalis ang mga babae upang uminom ng beer, iniwan siyang nakakulong sa loob. Habang nasa kotse, desperado siyang tumawag sa kanyang grupo para humingi ng tulong. Ngunit sa isang dulo ay may nakaharang na sasakyan, at sa kabilang dulo naman ay sarado ang kalsada dahil sa konstruksyon. Hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Ajuma Avengers. Sa huli, tinawagan niya ang kanyang kasintahan, ngunit abala ito dahil kasama na ang bago niyang nobyo. Kaya naranasan din ng siga ang parehong hirap na dinanas ni Mayuri noong gabing yun, nag-iisa, gutom, at giniginaw. Naubos ang gasolina ng kanyang kotse kaya gumamit siya ng 2 pirasong papel para takpan ang sarili at magpainit. Humingi siya ng tulong ngunit walang dumating. Pagkatapos ng isang nakakatakot na gabi, nang makakita siya ng mga tao kinabukasan, agad siyang humingi ng tawad at nangakong hindi na uulitin. At tinutuo naman niya ang kanyang pangako. Mula noon, kusa na siyang tumulong bilang tagapagbantay ng trapiko sa kanilang lugar, masipag at maayos, malayo na sa dating marahas na siga. Tila tuluyan ang natapos ang problema sa parking. Masayang-masaya ang pangulo ng samahan ng mga residente nang makita si Mayuri. Habang pumapasok si Mayuri sa elevator, napansin niya ang 2 estudyanteng masayang naglalakad at nagtatawanan, tulad ng kung paano siya noon kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Naalala niya noong pauwi silang magkasama galing sa paaralan, isang maniakis ang biglang lumitaw at naghubad sa harap nila. Nagalit si Mayuri at agad niya itong hinabol, kasabay ng 2 pulis na tumulong sa kanya. Habang papalapit na silang mahuli yung manyak, bigla itong tumakbo papasok sa isang pabrika. Pero dahil puro lalaki ang nagtatrabaho roon, hindi agad matukoy kung sino siya. Nilapitan ni Mayuri ang pulis at may ibinulong. Sigurado daw siya kung sino yung lalaki. Pagkatapos noon, pinaakyat ng pulis lahat ng trabahador para inspeksyonin. Tama nga si Mayuri, umamin din yung manyak. Masaya silang nagkayayaan kumain ng tteokbokki para ipagdiwang ang pagkakahuli. Pero habang kumakain sila, biglang tumingin yung kaibigan niya na parang may dugo sa mata. Sa takot, nagising si Mayuri sa gitna ng gabi.
3 buwan na ang nakalipas mula nang may nangyaring trahedya sa lugar na yun, may isang lalaking nahulog mula sa taas at namatay. Nang puntahan ng pulis yung kwarto, may nakita silang litrato ng isang babae at 2 estudyante, yun pala yung picture ni na Mayuri at Ji-hyun nung high school pa sila. Pagkatapos ng insidente, nilinis ang bahay at ibinenta sa murang halaga. Ang susunod na tumira sa apartment 1,004 na ay ang pamilya ni Mayuri. Gabi na at nagkita-kita ulit ang Ajuma Avengers para sa meeting. Habang nagiinuman ng beer, napatingin si Ji-hyun sa lumang litrato ng kasal niya. Bigla niyang naalala ang nakaraan, taong 1995, nung nagbebenta pa siya ng insurance. Pinuntahan niya noon ang may-ari ng tindahan, pero binara siya nito. Sabi ng lalaki, kung may pera siya, mas gugustuhin pa niyang ipangbigay sa charity kaysa sa insurance. Pinauwi siya nito, pero kinabukasan bumalik pa rin siya dala ang choco pie para batiin siya sa birthday niya. Tinaboy pa rin siya pero hindi siya nagalit, iniwan lang niya yung cake at sinabing babalik siya. Kinagabihan, nag-invite ng mga kaibigan yung may-ari ng tindahan para mag-birthday, pero ayaw gumastos kaya nagkainitan. Tinukso pa siya ng mga barkada na kaya wala pa siyang girlfriend ay dahil sobrang kuripot niya. Dahil sa hiya, bigla siyang napaikan at sinuntok yung isa sa kanila. Saktong nandoon si Ji-hyun at nakita ang nangyari. Mabilis siyang lumapit at nagsabing siya ang girlfriend ng lalaki. Dahil doon, napabilib niya lahat at nakabenta siya ng maraming insurance plan, kaya siya naging insurance champion of the month. Masaya silang dalawa, nag-inuman, at nauwi sa kasal. Pero ngayon, tinitingnan lang ni Ji-hyun ang lumang litrato bilang alaala ng impyerno ng buhay niya. Habang nag-uusap pa sila, dumating si Minwoo para bumili ng instant noodles. Napansin ni Ji-hyun ang pasa sa kamay ng bata. Kahit kulang ang pera, binigay pa rin niya. Naikwento niya sa mga kasama na kawawa talaga si Minwoo, ang tatay niya dati may malaking kumpanya, pero nalugi noong pandemya. Iniwan pa siya ng asawa na may kalaguyo. Mag-isa na lang niyang inaalagaan ang anak habang lasing araw-araw dahil sa depresyon. Pagkatapos mag-usap, bigla nilang napansin na oras na pala para sunduin ang mga anak nila. Agad silang tumayo at umalis. Si Kyung-ja pumunta naman para sunduin ang anak niyang babae. Gusto sanang kumuha ng birthday pictures ng anak ni Kyung-ja kasama ang kaibigan niya, kaya nagpaalam ito. Hindi naman siya makatanggi, kaya pinayagan niyang umalis basta 1 oras lang. Habang nag-aayos siya, tumawag ang asawa niya, gusto raw marinig ang boses ng anak. Pero dahil ayaw niyang malaman na umalis ito, sinabi na lang ni Kyung-ja na tulog na ang bata. Nagpaalala ang asawa niya na may ulat tungkol sa isang menyok na gumagala sa lugar, kaya nag-aalala siya para sa anak dahil sobrang ganda nito, kamukha daw ng tatay. Kung daw kamukha ng nanay, hindi siya ganun ka-worried. Nainis si Kyung-ja sa biro, kaya binaba niya ang tawag. Samantala, papauwi na si Mary matapos sunduin ang anak niya, nang makita niya si Minwoo na nahihirapan dahil lasing na naman ang tatay niya. Nakita rin ito ng anak ni Mary kaya agad siyang nagsabi sa nanay niya na may kakaibang nangyayari. Mabilis na kumilos si Mary at natawag ang tulong. Dinala ng mga awtoridad ang ama ni Minwoo bago pa lumala ang sitwasyon. Nagpasalamat si Minwoo, at sinabi ni Mary na huwag siyang mahihiyang lumapit kung may problema. Pag-uwi nila, naiwan si Minwoo para alagaan ang tatay niya. Pero kinagabihan, nakatanggap siya ng notification na idagdag siya sa isang group chat ng mga bully sa school. Kinabahan siya habang binabasa ang mga mensahe. Samantala, ang anak ni Kyung-ja ay pauwi na rin. Habang naglalakad at nakikipag-usap sa kaibigan, hindi niya napansing may taong tahimik na sumusunod sa kanila. Nang biglang kumurap at mamatay ang ilaw sa daan, doon lang siya kinabahan. Binilisan niya ang lakad at sinabihan ng kaibigan na huwag ibaba ang tawag. Tumakbo na siya, pero bumibilis din ang hakbang ng taong sumusunod. Sa kaguluhan, nahulog ang bracelet niya. Huminto ang lalaki, pinulot ito, at biglang nawala. Kinabukasan, sa cafeteria ng paaralan, tinulak ng mga bully si Minwoo at pinapante sa dulo ng pila. Si Hyunji, na nakapila sa likod niya, gustong ipagtanggol si Minwoo pero pinigilan siya ng kaibigan niya, ayaw nitong madamay. Habang kumakain si Minwoo, patuloy siyang ginugulo ng mga bully kaya hindi siya mapakali. Hindi na nakatiis si Hyunji, nilapitan niya ang mga bully at sinaway sila. Pero imbes na matakot, pinagtawanan lang siya ng mga ito, sabay asar pa na magkasintahan daw sila ni Minwoo. Dahil dito, labis na nahiya at naasiwa si Minwoo. Habang abala sa usapan ng grupo ng mga tinaguriang Ajuma Avengers, hindi nila alam na may kanya-kanyang problema ang kanilang mga anak. Sa kanilang pagtitipon, naging paksa ng kanilang usapan ang buhay may asawa. Buo ang kumpiyansa ni Hyung-ja habang sinasabing may karanasan siya pagdating sa ganitong bagay. Naging mausisa ang dalawa at tinanong kung madalas pa rin ba silang magsiping. Mahinhin siyang ngumiti at ibinahagi na kung mangyari man, nagiging mainit at masigla ito dahil magaling pa rin daw ang kanyang asawa. Subalit sa likod ng kanyang mga salita, kabaligtaran ang katotohanan. Siya lamang ang may gana, habang ang kanyang asawa ay pagod, walang interes, at puro reklamo. Nang mapunta naman ang usapan kay Mary, may halong pagyayabang niyang sinabi na gustong-gusto siya ng kanyang asawa at araw-araw ay hinahanap.
Pero sa totoong buhay, may sariling patakaran si Mayri. Kapag masipag sa gawaing bahay at maayos ang asal ng kanyang asawa, saka lamang siya nagbibigay ng gantimpala. Dahil sa pagkakainom at pagkawala ng credit card nung nakaraan, tinanggalan niya ito ng 3 ubas, simbolo ng gantimpala sa kanilang relasyon. Nagmakaawa ang lalaki at nangakong babawi bilang isang matikas na mandirigma sa gabing yun. Sa huli, napangiti si Mayri at ibinalik ang 3 ubas, sabay nag-isip ng matamis na sandaling inaasahan niya sa gabi. Ngunit sa kabilang banda, nanatiling praktikal at matipid si Ji-hyun, pareho pa rin sa kanyang kabataan. Tinitipid niya ang tubig, kuryente, at maging ang pakikipagtalik sa asawa. Para sa kanya, wala namang kailangang pag-usapan tungkol doon. Sa mga sandaling yon, pumasok si Minwoo sa tindahan ni Ji-hyun upang bumili ng sigarilyo. Dahil isa pa siyang estudyante, tinanggihan siya ni Ji-hyun. Nagkunwari siyang para sa kanyang ama yon, ngunit hindi pa rin siya pinayagan. Ilang saglit pa, dumating ang grupo ng mga kabataang bully. Sa takot at panggigipit, kinuha ni Minwoo ang pagkakataon at lihim na ninakaw ang sigarilyo. Mabilis siyang tumakbo at sinalubong ng mga bully. Pinapahawak nila sa kanya ang kamay bilang parang ashtray. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang binabalak, dumating ang asawa ni Mayri. Galit siyang sumigaw at agad na nakipagtalo sa grupo. Nagpalitan sila ng sigawan at nag-aasaran, hanggang sa makilala ni Hyunji na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Lalong naging mapangahas ang mga bully nang malaman ito. Hindi makaganti si Hyunji dahil pinagbantaan siya ng mga kabataan na ipapakulong siya kung susuntukin niya sila. Sa sandaling sisipak na ang isa sa mga bully, biglang dumating si Kyungja. Sa kanyang mabilis na kilos, nasalo niya ang suntok at mabilis na tinuruan ng leksyon ang grupo. Hindi nila inasahan ang husay at tapang ni Kyungja, kaya takot silang nagsitakbo at iniwan ang kanilang bag. Pinulot yun ni Hyunji at napansing pag-aari ni Minwoo. Pagdating nila sa bahay, sinabi ng kanyang ama na ibalik na lamang ang gamit at huwag nang makihalubilo sa batang yon. Iniisip niya na masasamang impluwensya ang mga kaibigan ni Minwoo. Ngunit kumbinsido si Hyunji na biktima lamang siya ng pambubuli at hindi kasali sa kanilang masasamang gawain. Nakita ni Mayri ang pagtatalo ng mag-ama at lumapit upang tanungin ang nangyari. Ikinwento ni Hyunji ang lahat, kasama ang pagdurusang pinagdadaanan ni Minwoo sa paaralan. Nais ni Mayri na tulungan ang kanyang anak ang binata, kahit man lang sa pamamagitan ng pagsabi sa teacher. Ngunit para kay Hyunji, hindi yun makatutulong at baka pati siya ay mapagbalingan ng mga bully. Pagkatapos ng gabing yun, nagkulong sa kwarto ang asawa ni Mayri. Patuloy niyang inaalala ang nangyari at labis ang kanyang hiya sa harap ng anak. Maya-maya, pumasok si Mayri sa silid, suot ang sexing pangtulog, handang lambingin ang kanyang asawa. Ngunit malamig ang tugon nito, at sinabi na saka na lang nila pag-uusapan ng lahat kapag gama na ang kanyang pakiramdam. Nainis si Mayri sa pagtanggi at kinuha ang kanyang unan upang lumipat ng tulugan. Habang naglalakad palabas, mahina niyang ibinulong na puro pangako lamang ang sinasabing mandirigma ng gabi. Naiwan ang kanyang asawa, tahimik na nakatakip ang mukha at puno ng pagsisisi. Sa gabing yun, patay ang apoy ng mandirigma. Hindi makatulog si Mayri, kaya nagpasya siyang lumabas upang makipagkita muli sa kanyang mga kasamang Ajuma Avengers. Habang si Mayri ay kumakain ng mga ubas, isa-isa niya itong pinupites at nilalagay sa kanyang bibig. Samantala, si Kyungja ay nakakaramdam ng pananakit at paninigas sa kanyang leeg, balikat, at buong katawan. Ikinwento niya sa mga kasama na kanina ay may mga kabataang nahuli niyang naninigarilyo, kaya tinuruan niya ang mga ito ng leksyon. Nang marinig ito, naalala ni Ji-hyun na may nawawala siyang pakete ng sigarilyo matapos pumasok si Minwoo sa kanyang tindahan para bumili. Nang mabanggit si Minwoo, biglang naalala ni Kyungja ang bag na naiwan nito. Iniisip niyang ang mabait na batang yun ay napasama sa masasamang tao. Ngunit sabi ni Mayri, kaya ganoon ang ugali ni Minwoo ay dahil inaapi ito sa paaralan. Samantala, si Minwoo naman ay naglilinis ng kalat ng kanyang ama nang makatanggap siya ng mensahe mula sa mga nambubuli. Inuutusan siyang kunan ng litrato ang teacher nila na nakasuot ng damit panloob at ipadala ito sa kanila. Habang nasa klase, hindi makapag-focus si Minwoo. Kahit ayaw niya, napipilitan siyang gawin ito. Nang magbanta ang mga bully na isusumbong siya sa teacher, napilitan siyang akuin ang lahat ng sisi. Tinawag siya ng teacher at pinagalitan, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag ang totoo. Wala siyang magawa kundi umiyak. Paglabas niya, hindi pa rin siya pinatahimik ng mga bully. Pinatpat nila ang kanyang mukha at pinilit siyang sumama sa kanila para kumanta sa karaoke. Pilit nila siyang hinihila papunta roon. Sa kabilang kalsada, nakita ito ng mga ina at agad nila itong kinunan ng video bilang ebidensya. Sinundan nila ang mga ito hanggang sa karaoke bar at maingat na siniyasat ang bawat silid. Doon nila nakita si Minwoo na inaabuso. Sinisipa siya at pinipilit na maghulog ng pera para makakanta ang mga bully. Hindi na nakatiis si Kyungja at gustong gantihan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng ibang mga ina. Natatakot na baka maapektuhan ang mas malaking plano. Kaya kinaladkad nila ito palabas. Bigla nilang nakita si Minwoo na palabas na ng gusali.
Sinundan nila ito. Naglalakad si Minwoo na parang isang pagod na kaluluwa, walang direksyon, hanggang sa tumawid siya sa kalsada nang hindi tumitingin. Dahil sa panganib, mabilis na tumakbo si Myri at ginamit ang kanyang katawan upang harangin ang sasakyan. Mabuti na lamang at huminto agad ang truck. Lahat ay nabigla at dali-daling lumapit, takot na akala nila ay may nangyaring masama. Pagkatapos ng insidente, kinausap ng mga ina si Han Minwoo upang alamin ang totoo. Nangako silang poprotektahan siya, ngunit para kay Minwoo, hindi na siya naniniwala sa ganitong uri ng tulong. Pinabayaan siya ng kanyang ama, walang pakialam kung ano ang kanyang kinakain o kung paano siya nabubuhay. Ang kanyang ina ay hindi niya makontak. Naikwento na niya sa teacher at maging sa mga pulis ang pambubuli, ngunit walang nagbago. Sa halip, mas lalo siyang binugbog. Wala na siyang magawa kundi maghintay na may tumulong sa kanya. Ngunit kahit gaano siya katagal maghintay, wala pa ring nangyayari. Kaya ganoon na lamang ang kanyang galit at pagod nang marinig niyang tutulungan siya ng mga ina. Naantig ang lahat at napaiyak dahil kay Minwoo. Bigla namang tumunog ang kanyang telepono. Ayaw niyang madamay ang mga Ajuma Avenger sa kanyang problema, kaya lumayo siya upang sagutin ito. Sa kabilang linya, inutusan siya ng mga bully na pumunta sa parke. Kapag hindi siya sumunod, si Hanji raw ang magduruse sa halip niya. Pagkarinig sa pangalan ni Hanji, dali-daling tumakbo si Minwoo papunta roon. Sa lugar na yun, pinalibutan ng mga bully si Hanji, kinuha ang kanyang telepono, at binasag ito. Pagkatapos, hinahalungkat nila ang mga gamit ng dalaga. Dumating si Minwoo at nakiusap na huwag nang idamay si Hanji, at siya na lamang ang saktan. Ngunit hindi sila nakinig, pinagtulungan nila si Minwoo at walang awang binugbog. Habang umiiyak si Hanji, patuloy siyang nakiusap na itigil na nila ang pananakit. Habang bumabagsak si Minwoo sa lupa, humarap ang mga bully upang saktan naman si Hanji. Biglang may sigaw na tumigil sila, na nagpalingon sa kanilang lahat. Dumarating ang mga Ajuma Avengers. Itinapon ni Mary ang tubig diretso sa mukha ng lalaking may hawak na lighter. Ngunit hindi sila natakot, bagkus ay naglabas pa ng mga patalim upang takutin ang mga nakatatanda. Umaasa silang dahil menor de edad pa sila, hindi sila mapaparusahan kahit lamabis ang kanilang ginagawa. At kapag sila pa ang nasugatan, tiyak na ang mga babae roon ang mapupunta sa kulungan. Ngunit hindi mangyayari ang iniisip nila. Hindi unang nanakit si Hanji. Sa halip, kusa niyang inagaw ang kutsilyo mula sa isa sa kanila, mabilis at walang nasaktan. Tinawagan ng mga bully ang kanilang mga kasamahan upang tumulong. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga kabataan at ng mga ina kasama ang kanilang mga anak. Sa gitna ng gulo, tumawag ang mga magulang ng mga bully at sinabing ayusin nila agad ang sitwasyon. Biglang ang sumiklab ang labanan sa gitna ng parke. Isa itong eksenang parang mababang budget na pelikulang aksyon, ngunit nagdulot ng matinding kaguluhan. May kani-kanyang sandata ang mga Ajuma Avengers. Sina Mary at Ji-hyun ay nagtapon ng mga bagay na parang humuhuli ng palaka, habang ginamit naman ni So-hee ang kanyang delivery scooter upang pabagsakin ang bawat kalaban. Pagtatapos ng labanan, panalo ang mga Ajuma Avengers sa iskor na 1-0 sa wala. Tumakbo palayo ang mga bully, iniwan ang ilan nilang kasamahan. Pinaluhod ng mga ina ang 3 sa kanila at pinataas ang mga kamay sa langit bilang parusa. Binalaan nila ang mga ito na kung magdudulot pa sila ng gulo, hindi na ito palalampasin. Muling babantayan ng Ajuma Avengers ang gate ng paaralan. 2 araw silang maghihintay. Dumating din sa lugar ang mga asawa ni Mary at Kyungja. Dinala nila pauwi sina Minwoo at Mary. Kinabukasan, pumunta si Mary sa paaralan at nakipagpulong ng pribado sa teacher. Ipinakita niya ang mga video na nagpapatunay sa pambubuli kay Minwoo. Nagpatawag ng pulong ang komite laban sa karahasan, at nagpasya na ang mga estudyanteng sangkot sa pananakit ay kailangang ilipat sa ibang paaralan. Laking tuwa ng mga Ajuma Avengers sa desisyong yun. Sa wakas, makakapasok na si Minwoo sa paaralan ng walang pangamba. At hindi doon nagtapos ang lahat. Pinapulot din ni Kyungja sa mga bully ang lahat ng upos ng sigarilyo sa parke. Pagkatapos, nagtungo ang mga Ajuma Avengers sa bahay ni Minwoo at tinulungan siyang maglinis. Ipinahayag ng ama ni Minwoo na magsisimula na siyang magtrabaho muli sa susunod na linggo. Lahat ay natuwa at binati siya. Kinabukasan, napansin ni Mary na may bagong pamilyang lumipat. Nang tanungin niya ang gwardya, nalaman niyang ito ay sa apartment na nasa itaas ng kanyang bahay. Agad siyang pumunta sa kanilang mailbox at nakakita ng kakaibang sobra. Ang pangalan sa sobra ay sa ibang tao, ngunit ang address ay sa kanyang bahay. Ibinigay ito ni Mary sa gwardya upang isauli sa nagpadala. Habang naghahanda siya ng hapunan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyahin. Ayon sa tiyahin, may sinabi ang kaibigan nitong may namatay daw sa apartment na yun ilang buwan bago lumipat si Mary, isang matandang mag-asawa. Dahil doon kaya mura ang presyo ng tirahan. Pagkababa ng tawag, bahagyang nabahala si Mary. Sa kanya nasabi na kaya pala ganoon ang reaksyon ng mga tao nang ipahayag niyang lilipat siya sa apartment number 1004. Kinabukasan ng umaga, tinanong ni Mary ang kanyang mga kaibigan kung totoo bang may tumalon mula sa balkonahe.
Inamin ng dalawa na totoo yun, ngunit hindi raw yun malaking bagay dahil matagal na itong nangyari. Mabait daw ang lalaki. Pagkatapos mamatay ng kanyang anak na babae, gusto niyang puntahan ang kanyang anak na lalaki, ngunit makalipas ang 3 araw, narinig nilang pumanaw na rin siya. Pinayuhan siya ng lahat na mag-isip ng positibo. Sa maghapon, alak lamang ang kaya ni Mary. Pinakinggan niya ang mga salita ng kanyang kaibigan habang pabulong na kinakausap at pinapalakas ang sarili. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, nagulat siya nang sabihin ng kanyang asawa na gusto nitong lumipat. Ayaw ni Mary lumipat dahil wala silang sapat na pera para sa bagong bahay. Marupok ang puso ng kanyang asawa kaya paulit-ulit itong nagmamakaawa na pumayag siya. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, ang isa gusto, ang isa ayaw. Tumigil lamang sila nang biglang kumulog. Nang gabing yun, nanaginip ang asawa na ginagapos siya ng lalaking tumalon mula sa gusali. Nagising siyang pawisan at nanginginig. Sa mga sumunod na araw, may bagong kaso na nangyari malapit sa kanilang gusali. Ang biktima ay isang babae. Habang nagsasagawa ng pagsusuri ang mga investigador, nakita ang isang bagong lipat na lalaki na nakatayo sa harap ng apartment 1104. Kinabukasan ng umaga, sumakay si Mary sa elevator at nakasalubong ang isang ina at ang anak nito. Kumakain ng bata at nagkakalat. Tinulungan ni Mary itong pulutin at nagsabi ng ilang salita. Ngunit sinabi ng ina ng bata na kasama na sa bayad ng pamamahala ang paglilinis kaya may maglilinis din naman. Pagkatapos ay nagspray siya ng pabango sa paligid na parabang may masamang amoy si Mary. Sa lugar ng pagtatapon ng basura, muling sinwerte si Mary ng kamalasan. Nakakita siya ng isang sako ng basura na hindi maayos ang pagkakahiwalay at nagreklamo siya tungkol dito. Ngunit eksaktong dumating ang presidente ng samahan ng mga residente at nakita siyang may hawak ng sako. Iginiit ng babae na si Mary raw ang gumagamit ng maling sako at hindi nag-aayos ng basura nitong mga nakaraang araw. Ibinuhos pa niya ito at tinawag ang mga tao para mahuli siya sa akto. Kahit ipinaliwanag ni Mary na hindi yun kanya, wala ni isang naniwala. Umalis silang lahat habang patuloy pa ring pinapuna siya. Nainis si Mary at nagpas siyang alamin kung sino talaga ang may-ari ng basura. Hinukay ni Mary ang lahat upang makahanap ng ebidensya. Nakita niya ang pambalot ng tsokolate na kinain ng bata kaninang umaga at ang bote ng pabango na ginamit din ito. Agad niyang nahulaan kung sino ang may sala. Kinuha ni Mary ang lahat ng basura nito at inilagay sa mismong harap ng pintuan ng babae. Maingat siyang nag-iwan ng isang sulat. Mabilis na kumuha ng litrato si Mary ng mga ebidensya at dinala ito sa presidente upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Nang gabing yun, palihim na kinuha ng asawa ni Mary ang isang USB at binuksan ito. Ipinahiram yun ng kanyang kaibigan kaninang umaga at sinabing may mahika raw yun na hindi kailangan ng gamot. Binuksan niya ito at nakitang ang kakaiba. Habang patuloy itong nagiging mas mainit ang pinapanood, biglang bumukas ang pinto, si Mary pala. Ngunit nakakandado yun. Nagulat at nahiya ang asawa, mabilis na itinago ang computer at nagmamadaling binuksan ang pinto. Dahil umuungol ang computer, napilitan siyang magsalita ng malakas upang takpan ang mga tunog. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto upang hindi ito marinig ng kanilang anak. Malakas niyang sinabi na ngayong araw ay araw ng anihan ng ubas at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Nahihiya si Mary. Kahit gusto rin niya ito, kunwari ay marahang hinampes niya ang asawa sa braso dahil sa gulat, umaasang magkakaroon sila ng tamis ng sandali. Ngunit hindi nagtagal, nagalit siya. Nagkunwaring sumakit ang tiyan ng kanyang asawa at diretsyong nagtungo sa banyo. Hindi niya maintindihan ng sarili, wala na siyang nararamdamang interes sa tuwing kaharap ang kanyang asawa. Kinabukasan ng umaga, marami pa ring basura sa apartment dahil hindi pa kinukuha ng kumpanya ng transportasyon. Napilitan ng gwardya na sabihan ng lahat na dalhin muna pabalik sa bahay ang kanilang basura at ayusin ang pagkakahiwalay nito. Ang dahilan ay maraming residente ang hindi nag-aayos ng kanilang basura, kaya tumanggi ang lugar ng koleksyon na tanggapin ito. Ngunit sinisisi ng mga tao ang gwardya dahil mabagal daw itong kumilos at hindi maayos ang pamamalakad, kaya lumobo ang dami ng basurang naiipon. Biglang dumaan ang presidente ng samahan ng mga residente at nakita ang mga nagrereklamo. Naisip niya si Mary at na baka ito ang makakatulong upang malutas ang problema. Kaya tinawagan niya ito. Sinabi niya, Mary, makinig ka. Kapag kayong tatlo ay pumayag na mga siwa sa lahat ng basurahan sa compound, makakakuha kayo ng libreng sako ng basura sa loob ng 1 buwan at 1 taon na libreng bayad sa pamamahala. Ngunit ayaw ni Kyungja at Ji-hyun. Wala na nga silang sapat na oras, lalo na para magbantay ng basura. Ngunit nagbigay si Mary ng mga dahilan upang hikayatin sila. Sinabi niya kay Kyungja na ang nakababatang kapatid ng presidente ay isang mataas na opisyal sa punong himpilan ng pulisya. Kapag naging matagumpay ang proyektong ito, maaaring makatulong ito sa promosyon ng asawa niya. Nang tanungin naman kung ano ang makukuha ni Mary sa pagtulong ng walang kapalit, simple lang ang sagot niya, masaya siya basta't malinis ang paligid. Ngunit sa katotohanan, ang kapalit nito ay ipinakilala siya ng presidente sa napakaraming kaibigan nito upang maging kliyente sa gym ng kanyang asawa. Sa wakas, nagsimula na silang tatlo sa trabaho.
Pinaghiwalay nila ang mga sako ng basurang hindi sumusunod sa patakaran at inuri ito, hinahanap ang mga pahiwatig upang maibalik sa tunay na may-ari. Isa-isa, na ibabalik ng grupo ni Mary ang mga maling basura. Dahil dito, nakapagbenta pa si Ji-hyun ng ilang gamit sa tabi-tabi. Si Kyung-ja naman ay parabang bumalik sa dating panahon ng isa pa siyang pulis, kumakain ng kimbap habang nagmamanman sa mga taong itinatapon ang kanilang basura mula sa kotse. Sa wakas, nakahuli siya ng isa at agad itong hinabol, ibinato pabalik sa kanya ang sako ng basura. Natakot ang lalaki at agad itong tumakbo pabalik. Sa pagtatapos ng araw, halos tapos na ang tatlo sa kanilang gawain at naging mas malinis at maayos na ang paligid kumpara dati. Ilang sako na lamang ng basura ang natitira kaya sinubukan nilang tapusin ito. Biglang napansin ni Mary ang isang pahayagan tungkol sa nawawalang aso mula sa apartment 902. Bigla niyang naalala na nadulas siya ilang araw ang nakalipas dahil natapakan niya ang dumi ng aso. At ang pangalan ng aso, kapareho ng kanya, Mary. Ngunit normal lang daw yon ayon sa may-ari. Malungkot siya sa pagkawala ng kanyang alaga dahil itinuring niya itong parang nakababatang kapatid. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng ulat na may nakakita sa kanyang aso. Agad siyang pumunta roon, hindi alam na may sumusunod pala sa kanya. Mula sa bahay na may aso, ngayon ay isang sako naman ng basura na may mga personal na gamit na binili mula sa minimart ang nakita. Habang sinusuri ito, nahinuha ni Mary na marahil galing ang basura sa isang lalaking mag-isa lang nakatira. Biglang napasigaw si Ji-hyun. Nakakita sila ng isang hibla ng kulay rosas na buhok na may dugo. Mukhang sa isang batang babae ito galing. Habang inaayos ni Mary ang sako ng basura, nakarinig siya ng sigaw. Sinundan niya ang kanyang kutob, kinuha ang isang sako at tumakbo papunta sa pinanggalingan ng ingay. Isang dalagang umiiyak ang nagsabing sinusundan siya ng isang menyok. Hinabol ni Mary ang lalaki at nakita itong nakatakip ng hood at nakatayo sa tabi ng pader. Paulit-ulit niyang inihagis ang sako ng basura sa kanya kahit sinabi ng lalaki na nagkakamali siya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mary at patuloy pa rin siya sa pagbato. Nakita pa niya na bukas ang zipper ng lalaki kaya lalo siyang nagsisigaw at binugbog ito ng walang alinlangan hanggang sa tumakbo ito palayo. Agad niya itong hinabol, ngunit biglang may kotse na sumulpot at hamarang sa daan kaya napilitan siyang huminto. Bumaba ang bintana ng kotse at humingi ng paumanhin ang lalaking sakay nito bago mabilis na umalis. Nawala ang menyok. Naguluhan si Mary nang makita si So-hee na nagde-deliver malapit doon. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ito at hiniling na ihatid siya upang habulin ang lalaki. Sa malayo, bahagyang nakita na pumapasok siya sa loob ng apartment complex. Mabilis na bumaba si Mary mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa Wallace na nakasandal sa gilid ng kalsada. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, sigurado siyang mahuhuli niya ito. Ngunit matapos silang maghabulan paakyat sa hagdanan, hindi na niya ito makita. Samantalang abala si Mary at hindi nakatingin, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang makabalik ng palihim sa kanyang gusali at ligtas na makapasok sa kanyang silid. Samantala, ikinwento ng anak ni Kyung-ja sa kanyang ina ang tungkol sa menyok na nangyari noong nakaraang araw. Dahil dito, sinabi ni Kyung-ja sa kanyang anak na huwag munang pumasok sa klase ng tutorial pansamantala. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng kanyang asawa. Gusto nitong ihatid pa rin sa eskwelahan ng anak at sinabing hindi ito dapat mag-alala dahil may malaking pangangatawan at buto-buto raw ang kanyang asawa, parang may natural na proteksyon. Kahit umuwi siya ng gabi, tiyak daw na matatakot ang mga menyok sa kanya. Parang papuri, ngunit bakit ganoon kasakit pakinggan? Medyo nagtampo si Kyung-ja kaya hindi na siya kumain ng pizza. Si Mary naman ay nananatiling galit dahil hindi niya nahuli ang menyok. Nangako siya sa sarili na kapag nakita niya muli ito, siguradong pagpipira-pirasuhin niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagbuo ng mga resibong galing sa sako ng basura na may hibla ng dugong buhok. Pagod na pagod siya ngunit pinagpatuloy ito hanggang madaling araw. Sa huli, naipon niya ang mga piraso at napansin niyang lahat ng resibo ay mula sa supermarket. Kinabukasan ng umaga, kinuha ni Mary ang bag ng anak papuntang paaralan at napansin niya ang gwardiya na nagdidilig ng halaman sa loob ng compound. Siya ang menyok na nakita niya kahapon. Hinila nila ang isa't isa papunta sa tanggapan ng pamunuan ng apartment upang linawin ang lahat. Ngunit sinabi ng gwardiya na lubos nang nasuri ang kanyang record at mga dokumento. Bukod pa roon, nakatira siya sa apartment 104 ang unit na nasa mismong itaas ng tirahan ni Mary. Nang marinig ito, sinabi ni Mary na may mali. Paano raw nagiging gwardiya ang isang residente? Nagpapanggap lamang ito upang gumawa ng kaina-hinalang bagay. Ngunit iginiit ng gwardiya na malinis ang kanyang record at gwapo siya, kaya imposible raw na siya ay menyok. Para kay Mary, ang panghihipo o pambabastos ay walang kinalaman sa itsura o pinag-aralan ng tao. Dahil sa paratang, nagalit ang gwardiya at nakipagpustahan kay Mary na siya mismo ang huhuli sa tunay na menyok. Ipinaliwanag din niya na ang dahilan kung bakit nakita siya ni Mary noong araw na yun ay dahil kailangan lang daw niyang magbanyo, ngunit hindi na niya ito naabutan sa oras.
Matapos iyon, dinala ni Mary at Kyungja ang sako ng basura sa tindahan upang isauli ito sa tunay na may-ari. Nang makita ng empleyado ng supermarket ang mga resibong muling pinagdugtong, kinumpirma nitong mula nga ang mga ito sa kanilang tindahan. Iniwan ni Kyungja ang sako ng basura sa mesa at ipinaliwanag ni Mary sa empleyado kung bakit nila kailangang gawin ito. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, napagtanto niyang ito ang parehong taong mabilis na nagmaneho ng kotse noong gabi ng kanyang habulan sa Manyak. Nang malaman ng lalaki na nakilala siya ni Mary, agad nitong sinabi na basura nga iyon mula sa tindahan, dahil madalas daw magtapon doon ang mga residente mula sa apartment complex. Kaya minsan daw, gumaganti siya. Habang inililigpit niya ang sako ng basura, napansin ni Mary na may sugat ang kamay ng lalaki at bahagyang namumula. Tinanong nila kung may hibla ng buhok ng babae na may bahid ng dugo at kung ano ang nangyari sa sugat sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya na nasugatan daw siya habang nag-aayos ng mga paninda at wala siyang alam tungkol sa buhok na may kulay. Sinabi pa niyang marahil ay isang estudyante ang nagpagupit dahil hindi nagustuhan ang kulay. Ngunit hindi naman nabanggit ni Mary na may kulay ang buhok. Nang marinig ito, ang sagot lamang ng lalaki ay maraming estudyanteng pumupunta sa tindahan at karamihan sa kanila ay may kulay ang buhok, kaya marahil ganoon lang yon. Umalis sina Hyungja at Mary sa tindahan, ngunit ramdam pa rin ni Mary na may kakaiba. Pagkaalis nila, nagmamadaling pumasok ang empleyado ng supermarket sa banyo, hinanap sa sako ng basura ang buhok na pinagputol-putol, at agad itong itinapon sa inidoro. Siya mismo ang nagputol ng buhok ng kanyang kasintahan dahil ayaw niyang makipagkita ito sa ibang lalaki. Pagkatapos, kalmado siyang lumabas na parang walang nangyari. Sa sandaling yun, dumating sa supermarket ang kapatid ng babae. Lumalabas na nagtatrabaho rin ito sa parehong lugar. Ilang araw na nitong hindi makontak ang kanyang kapatid kaya labis siyang nag-aalala. Tahimik na sinabi ng lalaki na baka pagod lang ito at nagbakasyon muna, sabay abot ng kaunting pera bilang pabaon. Hindi alam ng babae na nakakulong pala sa bahay ng lalaki ang kanyang kapatid, sa isang silid na walang kahit anong ilaw. Pag-uwi ng lalaki, binuksan niya ang pinto ng silid upang kausapin ang kasintahan, ngunit nagmakaawa ito na palayain siya. Nangako siyang hindi magsasabi ng kahit ano, gusto lang niyang makita ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng lalaki na huwag na siyang mag-alala, dahil binigyan na raw niya ito ng pera. Kinabukasan, ikinwento ni Mary sa iba ang tungkol sa may-ari ng buhok na nawawala. Sa pamamagitan ng pagtatanong, nalaman niya na sa tindahan ay narinig niyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kapatid ng babae. Ang kapatid daw ay napakatipid sa pera. Nag-iipon ito para sa kanyang pag-aaral at may appointment sa salon upang ayusin ang kanyang buhok. Naghahanda rin ito para sa pagsusulit sa akademya. Kaya siya mismo ang naghahalo ng pangkulay ng buhok at inilalagay ito sa sarili niyang buhok at sa buhok ng kapatid. Dahil nag-iipon siya para sa pag-aaral, imposibleng magbakasyon nito kung saan-saan. Pagkarinig sa kwento ni Mary, naniwala silang posibleng may masamang nangyayari. Naalala rin nila ang kakaibang kilos ng empleyado ng supermarket, tila may itinatago talaga ito. Kaya tinanong ni Mary si So-hee kung may alam ito tungkol sa lalaking yon. Sagot ni So-hee, ang alam lang niya ay nakatira ito sa apartment 202 at madalas itong nagde-deliver ng mga paninda roon. Napansin din niya na kamakailan ay dumami ang mga ino-order nito. Dati ay sabaw lang ang binibili, pero ngayon ay pizza, pasta, maanghang na tteokbokki, at 2 lunchbox. Narinig yun ni Kyungja at sinabi niyang baka nag-iba lang ng panlasa ang lalaki. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang mga pagkain yun ay paboritong kainin ng mga babae. Dahil sa kutob na may kakaiba, hiniling niya kay So-hee na gawin ng isang bagay, mag-deliver ng pagkain sa lalaki. Ngunit kailangang normal lamang ang mga kubyertos upang ibalik niya ito pagkatapos. Si Mary naman ay tatayo sa labas at maghihintay hanggang sa maibalik ang mga gamit, sa kanya ito iuwi. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang mga iyon at nakita niyang halos hindi man lang nagalaw ang pagkain. May ilang hibla ng kulay rosas na buhok na nakadikit, kasama ang ilang piraso ng mga letra. SOS ang nabuo gamit ang mga hibla ng buhok. Sa panahong yun, pinapasuot ng lalaki sa kanyang kasintahan ang isang itim na peluka, pinipilit siya. Ang tanging gusto ng babae ay makalaya, ngunit baliw na baliw ang lalaki sa pag-ibig. Natatakot siya na kapag pinalaya niya ito, baka humanap ito ng ibang lalaki. Diretsyong sinabi ng babae na kailanman ay hindi niya ito nagustuhan. Mabait lang siya rito dahil inakala niyang mabuting tao ito. Ngunit para sa lalaki, ang bawat kilos ng babae ay patunay ng kanyang pag-ibig. Paulit-ulit na nakiusap ang babae na palayain siya, ngunit nagalit ang lalaki at tinali ng kanyang mga kamay at paa. Hiniling ni Mary kay Ji-hyo na magpanggap na magdadala ng kimchi sa lalaki upang samantalahin ang pagkakataong makalusot sa kanyang bahay. Nakakita siya ng isang pintong nakakandado mula sa labas. Nagulat ang lalaki at biglang kumuha ng sandata. Sa pamamagitan ng lohikal na pag-iisip, nakumpirma ni Mary na ang babae sa tindahan ng kaginhawahan ay ikinulong ng may-ari. Agad niyang kinontak ang kanyang mga kapatid sa grupo, dahil kilala na ng may-ari ng tindahan sina Mary at Hyungja.
Kinailangan nilang hilingin sa kanilang kapatid na si Ji-hyun na tumulong sa pagsagip. Natatakot si Ji-hyun na sumugod mag-isa sa lungga ng halimaw, kaya pinalakas ni Mary ang loob niya, sinasabing ito ay pagkakataon upang sanayin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Matagal ng pangarap ni Ji-hyun na manalo ng korona sa patimpalak ng kagandahan para sa mga nasa gitnang edad. Sinabi ni Mary na taglay ni Ji-hyun ang talento at kagandahan, ngunit kulang lamang sa pag-arte, at ito na ang pagkakataon upang magsanay sa totoong sitwasyon. Dahil sa mga salitang yon, pumayag si Ji-hyun na siya lamang ang lalusot sa tirahan ng kalaban, sa tulong ng koordinasyon ng dalawang kapatid. Ayon sa plano, pumunta si Ji-hyun at kumatok sa pintuan ng lalaki, nagsinungaling na ang kanyang ina ay bumili ng kimchi at iniwan ito sa supermarket, kaya siya na ang naghatid. Dahil dito, nakapasok si Ji-hyun ng maayos sa bahay ng lalaki at natuklasan nga ang pintuang nakakandado mula sa labas. Hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at handa nang kumuha ng sandata, ngunit mabilis na nakarespond si Ji-hyun at inilabas ang papel na may impormasyon ng paghahatid, dahilan upang isipin ng lalaki na nagkamali lamang siya ng address. Nang akmang hihilahin siya palabas, agad niyang ginamit ang kanyang pag-arte, kunwaring sumakit ang tiyan at tumakbo papunta sa banyo. Habang naroon, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga kapatid sa labas. Pagkatanggap ng mensahe, agad na kinuha na ni Mary ng larawan ang plaka ng sasakyan ng lalaki at nagsinungaling na nabangga ito, kaya pinapante niya ito sa paradahan. Agad namang naniwala ang lalaki. Samantala, pinindot ni Mary at Kyungja ang lahat ng palapag sa elevator upang mapabagal ang pagbaba ng lalaki. Pagkaalis nito, tumakbo sila papunta sa bahay ng lalaki at nakipagkita kay Ji-hyun. Nang marinig ng babaeng bihag ang mga tunog sa labas, agad siyang humingi ng tulong. Kasabay noon, nakarating na sa paradahan ng lalaki at natuklasang naloko siya, kaya nagmadali siyang bumalik. Sa kabutihang palad, natagpuan ng grupo ni Mary ang susi sa oras, nabuksan ang pinto, at nailigtas ang babae. Pagdating ng lalaki sa kanyang pintuan, nakita niyang nakakandado ito gamit ang seguridad na nilagay ni Ji-hyun, habang tinatawagan na ng babae ang ambulansya. Nang makita yon, tinangka ng lalaki na tumakas, ngunit hindi niya alam na naroon na si Kyungja sa pasilyo. Habang hinahabol siya, tumakbo ang lalaki papunta sa paradahan, kumuha ng pamalo, at tinangkang tambangan si Kyungja. Sa mismong sandaling yon, dumating ang kanyang asawa na isang pulis, eksaktong sa oras upang iligtas siya. Ipinamalas ng pulis ang isang malakas na pagbato sa balikat, dahilan upang bumagsak ang lalaki sa sahig at agad niya itong pusasan ng mahigpit. Sa parehong oras, nadala na rin ni Mary at Ji-hyun ang babae sa ambulansya. Sa wakas, natapos din ang krisis. Nagtagpo ang mga babae upang magdiwang at uminom. Hindi matigil sina Mary at Kyungja sa pagpuri sa galing sa pag-arte ni Ji-hyun. Doon nila nalaman na nalasan pala ang babae ng lalaki dahil sa isang sandaling pagkukulang, dahilan upang siya ay makulong. Lumabas na ang lalaki ay may sakit sa pag-iisip na tinatawag na narcissistic personality disorder, kung saan inakala niyang ang kabaitan ng babae ay tanda ng pagkahumaling sa kanya. Gayunman, sa araw na yon, napansin nilang si So-hee lamang ang wala sa apat na magkakaibigan. Medyo nagtataka si Kyungja. Tila sobrang nagsusumikap si So-hee sa pagtatrabaho upang kumita ng pera. Narinig ni Ji-hyun ang balita na si So-hee ay isa umanong babaeng bilyonarya, kumikita mula sa interes ng maingat niyang ipon, at matagal nang nakabili ng mga bahay at lupa sa kanilang probinsya. Ngunit kabaligtaran pala ang totoo. Sa sandaling yon, nakasuot si So-hee ng payak na damit, naglalakad-lakad sa labas ng isang silid sa ospital. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagkabalisa. Sa loob ng silid ay ang kanyang anak, na tila matagal nang walang malay. Ipinatong ni So-hee ang isang tsokolate sa kamay ng kanyang anak, umaasang madahigising na ito sa lalong madaling panahon. Matapos ang insidenteng yon, dahil sa kayabangan, nagsinungaling ang asawa ni Kyungja sa harap ng kanyang mga kasamahan, inangkin ang lahat ng kredito sa pagsagip sa babae. Ngunit sa totoo lang, hindi man lang niya ito sineryoso noong unang tumawag si Kyungja upang humingi ng tulong. Sa kabila niyon, patuloy pa rin ang kabuuang suporta ni Kyungja sa kanyang asawa, dahil ang nakababatang kapatid ng pinuno ng samahan ng kababaihan ay may mataas na posisyon sa departamento ng pulisya, na makatutulong upang maitaas ang ranggo at sweldo ng kanyang asawa. Kaya't palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang asawa sa harap ng pinuno, na para bang ito ang pinakakarapat dapat sa papuri sa nangyaring insidente. Isang araw, habang natutulog ang asawa ni Mary, narinig niya itong bamulong ng mga salitang, "Vanilla scent," at "So good." Kinabahan siya, hindi normal yun. Kaya nang magising siya, agad niyang chinek ang mga resibo ng asawa. Dati puro mainit na Amerikano lang iniinom nito, pero ngayon, biglang naging vanilla latte. Habang iniisip niya kung bakit, biglang pumasok ang isang email sa cellphone ng asawa. Ang sender, isang babae. Susubukan sana niyang buksan ang phone, pero napansin niyang pinalitan na ang password. Lalong lumakas ang kutob ni Mary na baka may babae nga ang asawa niya. Para makasigurado, pumunta siya sa gym kung saan nagtatrabaho ang asawa. Pagdating niya, puro mga batang magaganda at sexy ang mga nagwo-workout doon.
Habang nakatitig siya sa mga ito, napansin niya ang mancha sa laylayan ng suot niya, at bigla siyang nalungkot. Maya-maya, nakita niyang may isang babae, maganda at sexy rin, na nag-abot ng kape sa asawa niya. Ang lapit pa ng dalawa, parang may mali siya. Lalong nagduda si Miri. Kinabukasan ng madaling araw, habang lasing pa siya, tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nandoon ang biyenan at mga hipag niya, may kasama pang shaman. Paliwanag ng biyenan, ilang araw ng bangungot ang asawa niya. Kaya daw nila dinala ang shaman para magritwal at alamin kung bakit. Nagsimula ang shaman, nagdadasal at umiikot sa bahay. Pinipigilan ni Miri pero sinermonan lang siya ng biyenan at hinila palabas ng mga hipag niya. Nagkunwaring, banal, ang shaman at biglang itinuro si Miri, sabi pa nito, may masamang espiritu raw na sumasanib sa kanya. Binato pa siya ng puting bigas habang sinisigawan ng, lumayas ka, demonyo. Pagkatapos ng nakakainsultong ritual, nagpunta si Miri sa mga kaibigan niya para maglabas ng sama ng loob. Pinakinggan siya ng mga ito at inaliw hanggang sa gama ng loob niya. Pagbaba nila ng gusali, nakita nilang sira ang elevator kaya napilitan silang maghagdan. Habang naglalakad, may napansin silang samabit na sombrero yun ng gwardya ng building. Ilang hakbang pa, nakita nila ang matandang gwardya, nakahandusay sa hagdanan. Agad silang tumawag ng ambulansya. Habang naghihintay, napansin nila ang isang sofa sa tabi, at doon nila na-realize, nadulas at nahulog ang gwardya habang tinutulungan ng isang tao magbaba ng sofa. Yung taong yun, walang iba kundi ang head ng security department, palautos, abusado, at laging pinapagawa ng kung ano-ano sa mga tauhan. Minsan pa nga, pinapalinis nito ang bar-adong inidoro niya kahit hindi naman trabaho ng guard. Sa mga araw na yun, may isang batang gwardya na bagong lipat pa lang at laging tahimik na tumutulong sa matandang gwardya. Pero ng araw na yun, si Miri mismo ang sumunggab sa kanya. Akala niya kasi siya ang Maniakis na nagpakita ng masama sa estudyante noon. Nagpaliwanag ang batang gwardya ng todo, pero hindi siya pinaniwalaan. Pagkaalis ni Miri, dali-dali siyang tumakbo papunta sa ospital para dalawin ang matandang gwardya na nasugatan. Habang nasa labas ng silid ng ospital, narinig ng batang gwardya ang usapan ng head ng security at ng matandang gwardya. Doon niya nalaman ang totoong dahilan ng aksidente. Walang bahid ng pagsisisi ang head ng security, binigyan pa niya ng pera ang matandang gwardya bilang pangtakip bibig, at sinabihan itong huwag siyang sisihin tungkol sa insidente ng sofa. Pagkaalis ng head ng security, pumasok ang batang gwardya sa silid ng ospital para bisitahin ang matanda. Doon nalaman na dati pala itong teacher at siya rin ang tumulong sa batang gwardya noon para makabangon sa buhay. Kaya ngayon, gusto niyang suklian ang kabutihan ng dating teacher. Upang magawa yon, nilapitan niya mismo ang head ng security, nagpapakita ng kabaitan at pagpapakumbaba. Sa dahilan na gusto raw niyang tumulong magpark ng kotse, nakuha niya ang susi ng sasakyan nito. Sa mga nakaraang araw, naging usap-usapan sa lugar si Guan Yu, ang batang gwardya na bagong lipat. Isang araw, nakita niyang may binatilyong ng agaw ng cellphone ng isang babae. Agad niya itong hinabol, pinagsabihan, at naibalik sa babae ang cellphone. Nasaksihan ni Miri mismo ang pangyayaring yun. Pero kahit nakita niya ang kabayanihan ni Guan Yu, hindi pa rin mawala sa isip niya ang pagdududa. Nang magkita-kita ang magkakaibigan, ibinunyag ni Jihan na narinig niyang panandalian lang inuupahan ni Guan Yu ang tinitirhan niya, at higit 1 milyong won daw ang renta. Napaisip si Miri, kung gwardya lang siya, saan siya kukuha ng ganitong kalaking halaga? Habang nagkukwentuhan sila, napansin nilang may kakaibang poster sa labas ng grocery ni Jihan. Nakasaad doon na naghahanap daw ng may-ari ng isang pares ng panloob. Ilang araw na ang nakalipas nang madiskubre ni Jihan ang isang matingkad na berdeng panty na iniwan sa loob ng tindahan niya. Doon nagbigay ng ideya si Kyungja. Ayon sa kanya, may tinutugis daw ang mga pulis na Maniakis na may palayaw na mouse. Ang lalaking ito ay sinusundan ng mga babaeng naglalakad mag-isa, saka biglang ibinababa ang pantalon at ipinapakita ang ari niya. Ang dahilan ng bansag na mouse ay dahil sa laki, or sa kaso niya, kaliitan ng ari nito. Pero hindi matandaan ni Miri ang sukat ng nakita niyang ari ni Guan Yu noong gabing aksidenteng nisalayan niya ito, kaya hindi niya matiyak kung siya nga si Mouse. Isang gabi na umuulan, muli niyang napansin ang basura sa may disposal area, hindi maayos ang pagkakahiwalay. Habang nagrereklamo, binuksan niya ang isa sa mga bag at nanlaki ang mata niya sa nakita, isang sako ng mga matingkad na berdeng panloob, katulad ng nakita ni Jihan sa supermarket. Kasabay nito, nakarinig si Kyungja ng sigaw ng isang babae at dali-daling tumakbo papunta sa pinanggalingan ng tunog. Doon niya nakita ang isang batang babae, nanginginig at nakaluhod sa lupa. Ipinaliwanag ng babae na sinundan daw siya ng isang Maniakis na nagpakita ng masama sa kanya. Sa direksyong itinuro ng babae, nakita ni Kyungja ang isang pares ng berdeng panloob na nakasabit sa puno. Para mahuli ang Maniakis, pumunta sina Miri at Kyungja sa opisina ng pamunuan ng apartment at humiling na mapanood ang CCTV footage. Sa tulong nito, natukoy nila ang isang kainahinalang tao, ang taong nagtapon ng sako ng mga panloob sa disposal area.
Pero ang nakakagulat, ang hugis ng katawan ng taong yun ay mukhang babae. Maya-maya, nag-post ang pamunuan ng paalala tungkol sa pagkakaroon ng Maniakis sa lugar. Ngunit hindi nila inasahan na tatakpan ito ng presidente ng Samahan ng mga Kababaihan, na naglagay ng bagong poster tungkol sa proyekto ng pagtatanim ng puno sa komunidad. Dahil doon, hindi na mabasa ang babala. Nagsimulang magduda ang 4 na babae na ang taong nagtapon ng mga berdeng panloob ay maaaring siya ring mouse na hinahanap ng mga pulis. Sa pagsusuri ni Mayrie, napansin niyang ang motibo ng taong tinatawag nilang mouse ay nagmumula sa matinding inferiority complex. Kapag naghubad siya ng pantalon at ipinapakita ang kanyang ari sa mga babae, kung makikita niyang natatakot ang biktima, nagkakaroon siya ng kakaibang kasiyahan. Pero kapag may babaeng nagpakita ng paghamak o pangungutya, mas lalo itong nasasaktan ng pride niya na maaaring magtulak sa kanya na patayin ang biktima. Ang problema, karamihan sa mga CCTV camera sa kanilang lugar ay luma na, malabo ang kuha, o minsan peke lang at hindi naman talaga gumagana. Kaya inisip ni Mayrie na si Mouse ay siguradong matagal nang nakatira o pamilyar sa lugar. Alam niya kung saan nakalagay ang mga camera, pati ang mga oras kung kailan karaniwang umuuwi ang mga residente. Isang araw, inutusan ng Head of Security si Guan Yu, ang batang gwardya, na mag-deliver ng mga sulat diretso sa bahay nito. Kahit labas ito sa trabaho niya, ginawa pa rin ni Guan Yu. Pero kinabukasan, biglang nagwala ang Head of Security, sinisi siya na nawala raw ang sulat, at ginawa siyang alay. Dahil dito, nagpatawag ng meeting ang buong compound. Sa pagpupulong, pinangunahan ng chairman ng Women's Association ang mga reklamo. Ayon sa kanila, kasalanan ng mga gwardya kaya dapat silang palitan lahat. Pero tumutol sina Mayrie at ang mga kaibigan niya. Sabi nila, imbes na palitan ng mga gwardya, mas dapat palitan ang CCTV system ng buong lugar. Hindi ito sinang-ayunan ng chairman at ng kampo niya. Lahat daw ng budget ngayong taon ay ginamit na para sa landscaping, pagtatanim ng mga bulaklak at damo para tumaas ang value ng mga bahay. Wala ng pondo para sa mga camera. At tungkol naman sa manyak, sabi nila, wala namang dapat ipangamba sa ganyang kababawan. Habang nagiinit ang diskusyon, biglang namatay ang ilaw sa silid. Sa gitna ng dilim, lumabas si Guan Yu, nakasuot ng luminous na underwear. Ito pala ay plano nila ni Mayrie para tuluyang mapatunayan na wala siyang kinalaman sa mga insidente. Nang bumalik ang ilaw, agad niyang ipinaliwanag na kaya niya ginawa yun ay para ipakita kung gaano kahalaga ang mga kamera. Kung may CCTV lang, walang makakatakas, kahit mga magnanakaw o mga pervert. Ngunit hindi pa rin pumayag ang kampo ng chairman. Ang sabi pa nga nila, kung ayaw sa camera, pwede na raw gawing human camera ang mga gwardya. Dahil dito, hindi na nakatiis si Guan Yu at pinagalitan sila. Tinawag niyang pang-aapi ang ginagawa ng chairman. Pero sagot nito, kung magpapalit ng lahat ng camera, tiyak na tataas ang bayad sa maintenance, kaya mas lalong tumutol ang mga residente. Dahil kulang sa camera, napilitan ang grupo ng mga babae na gumawa ng sariling plano para mahuli ang mouse. Base sa mga kaso, lumalabas lang daw ito tuwing umuulan, kaya nagplano silang gumawa ng pain. Nang gabing yon, muling bumuhos ang ulan. Sa tulong ng grupo, sinuutan nila si Ji-hyun ng pulang bestida, nilagyan ng makeup, at pinalakad sa kalsada para maakit ang pervert. Si Mayrie at Kyungja naman ay nakatago sa paligid, handang sumugod. Samantala, sa kabilang kalsada, si Guan Yu naman ang ginawang pain, nakabihis babae rin, para mas lalo siyang mapansin. At gaya ng inaasahan, may sumunod agad sa kanya. Nang maramdaman niyang may nakasunod, mabilis siyang kumilos at sinunggaban ng lalaki. Dumating ang mga babae at nagsimulang kumuha ng mga litrato habang nagpupumiglas ito. Sa gitna ng kaguluhan, natanggal ang suot na wig ng lalaki. Nang tingnan nilang mabuti, laking gulat nila, ang head of security pala mismo ang pervert na si Mouse. Dahil dito, agad siyang dinala ng mga babae sa presinto para sa investigasyon. Nang makita niyang nabunyag na ang kanyang pagtataksil, siya ay lumuhad, nagbigay galang at humingi ng tawad, saka ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pansamantalang pagkalito. Ayon sa kanya, mayaman ang kanyang asawa ngunit hindi siya iginagalang, at hindi siya itinuturing bilang isang tunay na lalaki. Dahil sa kanyang pagmamataas bilang lalaki, siya ay kumilos ng padalos-dalos at nakagawa ng kahangalan. Ngunit hindi naniwala si Miss Mayrie at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nila na ang pagiging padalos-dalos ng mga lalaki ay hindi nangyayari ng 1 o 2 beses lamang, at may mga kababaihan pa sa ibang bahagi ng apartment na inatake rin. Mariing itinanggi yun ng lalaki, sinasabing sa bahaging ito lamang siya nagpupunta at hindi kailanman sa ibang lugar. Nang marinig niyang tinatawag siya ng mga babae bilang daga, lalo siyang nainis. Bigla siyang tumayo at sumigaw na siya ay tunay na lalaki, at maging handang ibaba ang kanyang pantalon sa istasyon ng pulis upang patunayan ito. Ipinaliwanag pa niya na siya ay isang tagagaya lamang. Nagsimulang kabahan si Mayrie, sapagkat maaaring hindi ito nagsisinungaling. Marahil ay may tunay pang daga sa loob ng compound ng apartment. Sa pag-iisip niya ng ganoon, muling napatingin si Mayrie kay Guang Gayo.
Habang nagmeryenda sila ng hating gabi, ipinaliwanag ni Guanggayo sa mga babae ang ugnayan ng kanyang teacher at ng matandang gwardya. Sinabi niyang nagtrabaho siya bilang gwardya upang tulungan ang kanyang teacher habang ito ay nasa ospital. Parehong naniwala sina Qiangjia at Jihan na mabuting binata si Guanggayo ngunit nanatiling may pag-aalinlangan si Mei. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad sinabi ni Guanggayo ang totoo. Ngunit nabasa ni Guanggayo ang iniisip ni Mei. Tahasan niyang sinabi na marahil ay minsan ang nasaktan si Mei ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Kung hindi sana siya ganoon kawalang tiwala sa iba. Naramdaman din ni Qiangjia at Jihan na labis ang pagdududa ni Mei sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan, biglang nagalit si Mei at sinabing hindi siya nauunawaan ng kanyang mga kaibigan. Pag-uwi niya sa bahay, paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Mei ang mga sinabi ni Guanggayo. Nang buksan niya ang isang larawan nila ng kanyang matalik na kaibigan noong mataas pa sila sa paaralan, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Noon, madalas silang maglaro at magkasama. Ngunit kalaunan, pinaslang ang kanyang matalik na kaibigan habang siya naman ay nakaligtas. Sinisi siya ng ina ng kanyang kaibigan, iniisip na kung sabay silang umalis, dapat ay sabay rin silang bumalik. Maging ang mga kamag-aral nila ay nagbulungan sa likod niya, iniisip na may kasalanan si Mei sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang lumang pangyayaring ito ay bumabagabag kay Mei sa loob ng maraming dekada. Ilang araw ang nakalipas, pumanaw ang kanilang teacher noong mataas sila sa paaralan. Sa burol nito, nalaman ni Mei na ang ina ng kanyang matalik na kaibigan ay kusang lumisan dahil sa matinding kalungkutan. At ngayong gabi, muling nanaginip ng masama si Mei, nakitang ang ina ng kanyang kaibigan ay naging isang demonyo na naghihiganti. Samantala, si Sohee ay nagde-deliver ng mga gamit sa apartment 902. Ngunit napansin niyang may lalaking lumabas mula sa kwartong yun. Nais sana niyang tanungin ito, ngunit nagtago ang lalaki sa likod ng pinto ng hagdanan, hawak ang isang matalim na kutsilyo at dahan-daang lumalapit kay Sohee. Unti-unti siyang bumababa patungo rito. Narinig ni Sohee ang mga yabag mula sa itaas, kaya alam niyang may kainahinalang tao, at dali-dali siyang tumakbo papunta sa emergency exit. Ngunit laking gulat niya nang biglang makasalubong si Guanggayo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Guanggayo na may isang kainahinalang tao sa itaas. Ngunit nang umakyat si Guanggayo at itinutok ang kanyang ilaw sa paligid, wala siyang nakita. Inisip niyang marahil ay nagkamali lamang si Sohee sa nakita niya. Habang paalis na si Sohee, napansin niya ang pasang ligaw na madalas niyang pakainin. Umupo siya at hinaplos ito sandali, saka inilabas ang pakete ng pagkain upang ipakain dito. Ang kainahinalang lalaking lumabas mula sa silid 902 ay tahimik lamang na nakatayo sa likod niya, matamang pinagmamasdan siya mula pa kanina. Samantala, sa tindahan ni Jihyun, may isang batang gustong kumain ng cake ngunit lihim itong kinuha. Napansin yun ng asawa ni Jihyun at hiniling na isauli ng bata ang cake. Natakot ang bata at napaiyak. Dali-daling lumapit si Jihyun upang ipagtanggol ito, sinabi niya sa bata na kung gusto nitong kumain ng kahit ano, maaari lamang nitong kunin. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng kanyang asawa. Para sa kanya, kung saan nagkakamali ang mga bata, doon sila dapat turuan. Kung hindi sila tuturuan, lalaki silang masama. Dahil dito, nagalit si Jihyun at sinermonan ng kanyang asawa, sa kanya binuhat ang bata pauwi. Naisip ng bata ang kanyang pagkakamali at ibinalik ang cake, ngunit hindi yun kinuha ni Jihyun, sa halip ay ibinigay pa rin sa kanya, sabay sabing sa susunod, kung gusto niya ng isang bagay, sabihin lang. Habang iaabot na sana niya ang kamay para makipag-high five, dumating ang ina ng bata. Tinanong niya ang kanyang anak kung siya ba ay nagnakaw, at biglang napaiyak ang bata, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ngunit sa halip na patawarin, pinalo ng ina ang kanyang anak kahit nagmamakaawa na ito. Hinila ni Jihyun ang bata palapit sa kanya at sinermonan ng ina dahil pinapabayaan itong magutom ang sariling anak. Gaano man siya kabala, hindi raw dapat ganoon. Ngunit hindi ito pinakinggan ng ina, sa halip ay inihagis ang perang pambayad kay Jihyun at marahas na hinila ang kanyang anak pauwi. Habang pinagmamasdan ni Jihyun ang batang umiiyak at ayaw pang umalis, bigla niyang naalala ang nakaraan. Noon ay may anak din siyang kasing edad ng batang yon. Habang tinutulungan siya ng anak sa paghahanda ng alay, nadulas ito at natapon ang mga handog. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad habang umiiyak, ngunit hindi niya napigilan ang galit at kanyang pinalayas. Ilang sandali lang, natanggap niya ang malungkot na balitang nasangkot sa aksidente sa sasakyan ang kanyang anak. Nang makita niya ang katawan ng kanyang anak, parang gumuho ang lahat sa kanya. Lumuhad siya sa tabi nito at napahagulgol, puno ng matinding dalamhati. Hindi na kinaya ni Jihyun ang kanyang nararamdaman. Kaya bigla niyang niyakap ang batang babae at tumakbo palayo. Ngunit agad siyang napigilan ng kanyang asawa. Humingi ng tawad ang asawa sa ina ng bata, ipinaliwanag na ganoon lagi ang reaksyon ng kanyang asawa kapag nakakakita siya ng batang umiiyak. Nagbanta naman ang ina na kapag inulit pa nila yon, isasampa niya ang kaso ng pagkidnap laban sa kanila. Pagkasabi nito, hinila niya ang anak pauwi.
Alam ng asawa ni Ji-hyun na patuloy pa ring nagdurusa ang kanyang asawa sa pagkawala ng kanilang anak. Kaya't pinayapa niya ito at inimbitahang kumain at uminom ng alak. Magkahawak kamay silang umuwi bilang isang matandang mag-asawa. Kinabukasan ng umaga, nakapulot ng perang papel ang asawa ni Mary at inakalang dahil nanaginip siya ng dumi kagabi, maswerte siya ngayon. Maya-maya, nakakita siya ng itim na bag sa harap niya at inisip niyang yun ay isa pang bag na may pera. Dali-dali siyang tumakbo papunta rito, ngunit ang malakas at masangsang na amoy ay nagbigay sa kanya ng hinalang basura lamang yun na itinapon ng kung sino. Hindi niya alam na may bangkay sa loob ng bag, ang leeg nito ay nakatali ng pulang laso. Sinabi ni Hyun-ji sa kanyang ina na maaga pa kaninang umaga, nakita niyang umiinom ng kape ang kanyang ama sa malapit. Tumakbo ito kanina ngunit biglang huminto para uminom ng kape, kaya nagtaka siya. Naalala niya ang resibo kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa tindahan. Ngunit pagdating niya roon, wala na ang kanyang asawa. Inisip niyang baka siya lang ay masyadong naghihinala, kaya umuwi na siya. Pagdating niya, lumabas ang matandang lalaki at umupo nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Sa mga sandaling yon, natuklasan na ang bangkay sa loob ng itim na bag. Ang biktima ay ang babaeng nawalan ng aso na nakatira sa apartment 902. Nilublab muna siya ng salarin sa bathtub at pagkatapos ay dinala rito upang itapon sa gilid. Nagpulong ang grupong tinatawag na Ajuma Avengers at pinag-usapan ang tungkol sa babaeng nawalan ng aso na siya ring nawawala ngayon. Hindi nila alam na patay na pala ang babae, kaya abala pa sila sa pakikipagtsismisan nang biglang may sumigaw na residente. Nang lumapit sila, natuklasan nila ang bangkay ng pusa. Sakto namang dumaraan si So-hee at nagulat din siya. Ngunit agad niyang nakilala ang kwelyo ng pusa, ito ang pasang madalas niyang pakainin. Lubos na nabigla si So-hee at napaiyak. Napansin naman ni Mary na ang bangkay ng pusa ay nakalagay sa isang supot mula sa supermarket. Maaaring isa sa mga residente ang nagtapon ng pusa roon. Biglang naalala ni So-hee ang lalaking nakasuot ng hoodie na palm unit sa flyer ng nawawalang aso. Naisip niyang matapos mawala ang aso, ngayon ay ganito naman ang nangyari sa pusa. Pinaghinalaan niyang may isang tao sa likod ng mga pangyayaring ito na sinasadyang gawin ng lahat ng ito. Pinagdugtong-dugtong ni Mary ang mga pangyayari. Kung ang lalaking palm unit ng flyer ang may gawa sa aso at pati na rin sa pusa, maaaring isa itong manyak. Baka hindi lang siya pumapatay ng mga hayop, kundi gumagawa rin ng mas masahol na kasamaan. Kinagabihan, tumakbo si Mary papunta sa apartment 902 upang silipin, at nakita niyang nakatambak pa rin ang mga gamit sa labas. Pinindot niya ang doorbell, ngunit walang sumagot. Habang nagmamasid siya sa paligid, biglang tumunog ang kanyang cellphone, dahilan upang siya ay mapatalon sa gulat. Tumawag ang kaibigan niyang nakilala niya sa burol noong nakaraan. Nais sanang makipagkita ni Mary upang itanong ang tungkol sa puntod ng ina ni Ji-hyun, dahil gusto niyang humingi ng tawad dito. Ngunit sinabi ng kaibigan niyang tinanong na niya ang lahat ng kaklase nila, at wala ni isa ang nakakaalam kung saan inilibing ang ina ni Ji-hyun. Iminungkahi nito na subukan ni Mary na hanapin ang dating tirahan ng babae bago ito namatay, baka alam ng dating advisor ang lugar. Nangako rin siyang tutulungan si Mary na hanapin ang tirahan ng ina ni Ji-hyun. Pagkatapos, nakatanggap si Mary ng tawag mula kay Ji-hyun, na nagsabing may natanggap na ulat ang isang gwardya mula sa residente ng apartment 701 tungkol sa bangkay ng aso sa basurahan ng mga pinagtabasang pagkain. Ngunit pagdating niya roon, wala na ito. Napatigil si Mary na isip niyang kabaliwan na talaga ang mga nangyayari, hindi alam kung ano na ang ginawa ng taong yun. Pumunta silang dalawa sa apartment 701 upang magtanong, at nakumpirmang yun nga ang parehong aso. Ang pagkawala ng aso at ng may-ari nito ay lalong nagdulot ng pagdududa kay Mary. Sa sandaling yun, nakatayo si Gwangju sa tabi niya, tahimik ngunit kakaiba ang tingin kay Mary. Sa istasyon ng pulis, pinag-aaralan ng mga investigador ang dalawang kamakailang kaso ng pagpatay, ang babaeng biktima sa abandonadong bahay at ang bangkay na natagpuan kahapon sa tabing ilog. Ikinumpara nila ang mga materyales ng laso na ginamit sa dalawang bangkay, at napag-alamang magkaiba. Ang isa ay gawa sa peles, at ang isa naman ay nylon. Ngunit pareho ang paraan ng pagkakatali ng buhol. Malaki ang posibilidad na iisang tao ang gumawa ng dalawang krimen. Samantala, sa kaso ni Ji-hyun 25 taon na ang nakalipas, siya ang unang biktima ng tinaguriang ribbon killer. Ang lasong ginamit sa unang biktima ay gawa rin sa peles, katulad ng ginamit sa biktima sa abandonadong bahay. Sa ikalawang biktima naman, lubad ang ginamit. Napansin nilang ang unang pagkakatulad ng mga kaso ay ang pagkakatali ng laso sa leeg, at ang mga sumunod na biktima ay may ibang uri ng lubid ngunit pareho ang buhol. Malaki ang posibilidad na ito ay isang tagagaya ng ribbon killer, o kaya na may muling nagbalik ang orihinal na salarin. Samantala, habang nagde-deliver si So-hee, nagkataon na nakasalubong niya si Mary. Nais din ni Mary na makausap si So-hee upang ibalita ang tungkol sa pagkamatay ng aso. Ang paraan ng pagkakapatay ay kapareho ng sa pusa, kaya inisip ni Mary na isang tao lamang ang may gawa. Gusto pa sana niyang magtanong kay So-hee, ngunit abala ito sa pagsagot ng tawag sa telepono kaya hindi na niya tinuloy.
Pag-alis nila, binigyan siya ni Sohee ng isang kahon ng pritong manok. Nahihiya si Sohee dahil gusto sana niyang ipasuri kay Mary ang tungkol sa insidente ng pusa, ngunit palaging si Mary lamang ang gumagawa ng lahat. Nagpatuloy si Sohee sa pagde-deliver at muling nagkita sila ng anak ng presidente ng samahan. Tinawag niya ito at tinanong kung gusto nitong kumain ng pritong manok, sabay alok ng mga kupon para sa libreng manok. Ngunit tumanggi ito, at nanigas ang buong katawan ni Sohee dahil ang boses ng binata ay kapareho ng kainahinalang lalaking nakasalubong niya noong nakaraang araw. Samantala, muling pumunta si Mary sa therapist dahil muling bumalik ang kanyang mga damdamin ng pagkakasala at matinding pag-aalala. Noong araw na yun, narinig niyang sumisigaw si Ji-yoon ng tulong, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa silid. Ngunit sinabi ng lalaki na kapag lumapit siya o tumawag ng pulis, sasaktan niya si Ji-yoon. Ngunit kung aalis siya agad, pareho silang mabubuhay. Sa harap ng ganoong imposibleng pagpipilian, hindi alam ni Mary kung ano ang gagawin at napaiyak na lamang. Mula sa loob, sumisigaw si Ji-yoon na tulungan siya. Ngunit dahil sa banta ng lalaki, natakot si Mary at binitiwan ng seradura ng pinto, saka siya umalis. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin niya na hindi niya nakita ang mukha ng salarin upang makilala ang tunay na may gawa. Nang mapansin ng doktor na hindi na siya kalmado, nagreseta ito ng gamot para sa pagkabalisa at pinaalalahanan siya na nasa kanya ang pasya, kung mananatili ba siya sa nakaraan o kalilimutan ng lahat at magpapatuloy sa buhay. Pagkalabas niya, nakatanggap si Mary ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Sinabi nito na kahit ang advisor nila ay hindi alam kung saan inilibing ang ina ni Ji-yoon, ngunit nakakuha siya ng numero ng telepono ng dating kapitbahay na malapit sa kanya. Agad niyang tinawagan ang numerong yon, hindi niya alam na nakatira pala ito sa parehong compound ng apartment na malapit sa kanya. Samantala, lumabas na rin ang resulta ng autopsya ng babaeng natagpuan sa ilog, nasakal ito hanggang mamatay. Nakumpirma rin ang pangalan, impormasyon, at tirahan ng biktima. Nang marinig nilang ang address ay sa Light Apartment, agad na sinuri ng asawa ni Kyung-ja ang balita. Dumating ang mga pulis, ngunit dahil sa nangyaring pagpatay, may isang residente na nagmura at nagsabing gulo lang ang dulot ng biktima. Narinig yon ni Mary at agad siyang lumapit upang harapin ang babae. Walang pakialam ang babae at sinabing nararapat lamang yun sa biktima, hindi ito marunong maglinis ng dumi ng kanyang aso, bastos daw at nakakahiya, dahilan upang magalit ang salarin. Hindi na napigilan ni Mary ang sarili at sinagot ito, tinanong kung masasabi rin ba niya yun kung pamilya niya mismo ang biktima, at baka siya na ang susunod. Dahil dito, nagkapulupitan sila at naghatakan ng buhok. Naalala ni Mary ang mga pangyayari noong araw na inatake si Ji-yoon sa loob ng silid-aralan, kung paanong kumalat ang mga tsismis na siya raw ay nagpapalapit sa mga lalaki, dahilan ng pag-atake, at kung paanong nilapastangan ng mga tao ang alaala ng biktima. Nakipagtalo noon si Mary sa kanila, dahil bukod sa pagsisiraan kay Ji-yoon, sinisiri nila si Mary sa nangyari. Dahil dito, napasugod siya sa pakikipagsuntukan sa mga kaklase niya. Ang biglaang pagputok ng damdamin ni Mary ay ikinagulat ni Kyung-ja at Ji-hyun, lalo na't hindi yun karaniwan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nagpaalam si Mary na uuwi muna upang magpahinga. Pinilit niyang tipunin ng lakas ng loob at muling binuksan ang kaso ni Ji-yoon sa internet, ngunit habang binabasa niya ito, bumalik sa kanya ang lahat ng mga alaala. Noong nasa himpilan siya ng pulis, napansin niyang nawawala ang gunting mula sa mga gamit ng kanyang kaibigan. Naalala niya ang araw na sabay silang bumili ng mga laso at gunting sa tindahan ng mga gamit sa sining, at nang makita niya ito, mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Muli niyang naramdaman ang matinding kaba at nang makita niya ang gunting sa kusina, dali-dali niya itong itinago. Samantala, nagde-deliver si Sohee. Habang iniisip ang tungkol sa babaeng nakatira sa apartment 902, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Naalala niya ang pagkikita nila ng anak ng presidente at agad niyang tinawagan si Mary, ngunit hindi ito sumagot. Kailangan muna niyang tapusin ang kanyang delivery. Ngunit bago pa niya muling matawagan si Mary, biglang may estrangherong lumabas, tinakpan ang kanyang bibig, at sa pilitang kinaladkad siya papasok sa silid. Habang ginagawa ito, pinulot ng lalaki ang cellphone ni Sohee na nahulog sa labas ng pinto. Habang nasa bahay si Mary, siya ay nakatulog ng pagod at hindi mapakali. Sa kanyang panaginip ay lumitaw ang mga pulang laso na unti-unting lumapit sa kanya at tila sinasakal siya. Halos mawalan siya ng hininga kahit nasa panaginip lamang. Nagising siya ng bigla dahil sa pag-vibrate ng kanyang cellphone. Ang tumawag ay isang kakilala na nagsabing hindi nila makontak si Sohee. Pagkarinig nito, agad na nagmadali si Mary patungong ospital. Doon niya nalaman na ang batang laging inaalala ni Sohee ay anak pala nito. Lumabas din na inilagay ni Sohee ang pangalan ni Mary bilang emergency contact kung sakaling hindi siya maabot. Nagpadala si Mary ng mensahe kay Sohee upang ipaalam na hindi maganda ang kalagayan ng anak nito. Habang tinitingnan ng kanyang cellphone, napansin niya na may isang tawag na hindi niya nasagot mula kay Sohee bandang alas 8 ng gabi. Dahil dito, tinawagan niya ang may-ari ng restaurant upang tanungin kung may delivery pa si Sohee noong oras na yon. Ipinaalam sa kanya na may isa pang huling delivery patungo sa Light Apartment.
Naisip ni Mary na baka sobrang pagod na si Sohee at umuwi na lamang upang magpahinga. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Sohee ngunit wala rin siya roon. Sa mga oras ding yon, lumabas sa balita ang tungkol sa pagpatay sa babaeng nakatira sa apartment 902. Samantala, dinalhan ni Wang Yu ng pizza ang kanyang teacher bilang pagdalaw, ngunit tumanggi itong kumain at pinaalis siya. Iniwan pa rin ni Wang Yu ang pizza sa dulo ng kama bago umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Mr. Kim na may dalang pizza rin. Nais ng kanyang kasamahan sa kwarto na kainin ito, ngunit nang subukang alisin ang tali ng kahon, napansin nilang sobrang higpit at mahirap buksan. Dahil dito, nagsimulang magduda si Teacher Kim kay Wang Yu. Bumalik naman si Mary sa light apartment at nalaman na ang huling delivery ni Sohee ay patungo sa apartment 406. Mabilis siyang tumakbo paakyat at nadatnan si Sohee na nakatali ang mga kamay sa likod. Unti-unting nawawala ang epekto ng pampatulog at nagsimulang magising si Sohee. Takot na takot siya nang makita ang lalaking nakaupo sa harap niya habang abala sa pagguhit. Nang tuluyang makita ang mukha nito, napagtanto niyang ito ang anak ng chairman at siya rin ang lalaking nakita niyang lumabas mula sa apartment 902. Ang lalaking ito ay siya ring taong lumalabas sa mga lansangan upang manilip at magpakita ng malaswang asal sa mga babae. Sa isip niya, natagpuan niya ang kakaibang kasiyahan sa mga sigaw at takot ng kanyang mga biktima. Ang babaeng nakatira sa apartment 902 ang tanging babaeng hindi tumakbo palayo, dahilan upang magkaroon siya ng maling akala at emosyonal na pagkakagulo. Nang banggitin ni Sohee ang babaeng yun nang hindi sa pangalan, nagdulot ito ng matinding galit sa lalaki. Kinuha niya ang isang kutsilyo at mabilis na sumugod kay Sohee. Nagtangkang ipagtanggol ni Sohee ang sarili, ngunit malinaw na mas malakas ang lalaki. Sa gitna ng kanilang alitan, naunawaan ni Sohee na siya rin ang taong pumatay sa pusa at pamunit ng mga pabatid sa pagkawala ng aso. Habang nauubos ang kandila sa silid, unti-unting nawala ang liwanag at naramdaman ni Sohee ang lumalalang panganib. Sinubukan niyang makawala sa tali at kinagat ng mariin ang kamay ng lalaki upang makuha ang maliit na kutsilyong nasa tabi. Naitaas niya ito upang putulin ang tali ngunit muling umatake ang lalaki. Kinuha nito ang pulang laso at tinangkang sakalin si Sohee. Sa matinding pakikipagbuno, nagawa niyang masugatan ang kamay ng lalaki, ngunit nang yumuko siya upang kalagin ang tali sa paa, mabilis na tinadyakan ng lalaki ang kutsilyo palayo. Hinigpitan nito ang laso sa kanyang leeg hanggang sa mawalan siya ng malay. Habang nangyayari ito, si Mary ay kararating lamang sa light apartment. Nakumpirma niya mula sa isang kawani na ang huling delivery ni Sohee ay patungo nga sa apartment 406. Dahil napakabagal ng elevator, nagpasya siyang tumakbo na lamang sa hagdanan, puno ng kaba at pag-aalala, umaasang darating siya bago mahuli ang lahat. Nang marinig niya ang tunog ng doorbell sa katabing bahay, siya ay tumigil, binuhat ito papunta sa banyo at inilagay sa bathtub. Nagsindi siya ng mga kandila sa harap ng larawan ni Sohee na siya mismo ang gumuhit. Dumating si Mary sa apartment 406 at tinanong ang may-ari ng bahay kung siya ba ang umorder ng pritong manok, ngunit iginiit nitong hindi siya umorder ng kahit ano. Sinadya niyang pumasok ng walang palom at nakita niya itong kumakain ng manok, kaya't mariin niya itong tinanong kung ano ang itinatago nito. Dahil napilitan, umamin ito na pag-uwi niya mula sa trabaho, nakita niyang nakasabit sa doorknob ang bag ng manok at inakala niyang may nagbigay sa kanya, kaya dinala niya ito sa loob at kinain. Nang malaman ni Mary na hindi pala sa kanya ang bag ng manok, galit itong pinalayas ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, inisip ni Mary na baka ito ay isang pecking order upang maakit ang mga tao, kaya naglakad siya papunta sa katabing bahay. Nakakita siya ng ilang pearl beads na nalaglag at nakilala niyang ito ay mula sa kwelyo ng pusa ni Sohee. Noong mga nakaraang araw, bago umalis ang ina upang tingnan kung bakante pa ang kanyang mga popahan, nakatanggap siya ng ulat na 3 beses nang hindi dumedalo ang kanyang anak sa mga appointment sa pagamutan para sa kalusugan ng pag-iisip. Nagmadali siyang umuwi upang tingnan kung may gamot pa sa silid ng anak, ngunit hindi pa ito nauubusan, ngunit ni minsan ay hindi ito uminom ng kahit isang tableta. Kasama rin doon ang mga package mula sa bahay 902 at mga larawan ni Yunzo. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang bagahe na nakakandado. Binuksan niya ito sa pilit at nakita roon ang lahat ng mga painting na ginawa ng kanyang anak. Hindi niya ito makuantak hanggang hapon, at labis siyang nabahala. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi ang kanyang anak. Nang makita nitong nakabukas ang cabinet ng gamot, wasak ang bagahe at sirang-sira ang mga larawan, pumasok siya sa silid at pinilit ang anak na inumin ang gamot, saka sinabihang pansamantala itong tumira muna sa bahay ng tiyahin. Hawak-hawak ang tiket, pinunit ito ng anak, ngunit ang ngiti ng ina ay nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugad. Binagsak ng ina ang baso ng gamot, at nabasag ito sa sahig. Takot na takot, lumuhad ang anak, nanginginig at nagmamakaawa, umaasang papayagan siyang magpatuloy sa pagguhit, at nangakong iinumin na ang gamot ng regular. Hindi siya sumagot, dahan-dahan lamang siyang naglakad nang nakayapak sa mga basag na piraso, at marahang hinaplos ang mukha ng anak na tila ba inaalaw ito. Ngunit ang lahat ay kailangang masunod ayon sa kagustuhan ng ina.
Nang lumabas ito ng bahay, saka lamang nakahinga ng maluwag ang anak, at umiyak sa harap ng mga pinunit na painting. Sa kasalukuyan, kinaumagahan, bumalik si Miri sa apartment 405. Pinindot niya ang doorbell ngunit walang nagbukas. Nang siya ay tatalikod na, nakarinig siya ng ingay sa loob. Sa loob, siya ay unti-unting nagigising, naririnig ang tunog ng doorbell kanina, at naririnig din ang sigaw at paghingi ng tulong ni Miri. Ngunit sinabi niyang walang silbi yun, dahil ginawa niyang soundproof ang apartment ilang taon na ang nakalipas. Samantala, ang mga pulis na nagsisiyasat sa pagpatay sa dalagang mula sa apartment 902, matapos suriin ng CCTV, ay natuklasang si Guang Yu ang huling taong nakita kasama ito. Agad nilang sinalakay ang silid ni Guang Yu. Nakita nila ang isang kaina-hinalang bagahe. Nang ibuhos nila ang laman, naroon ang mga mannequin, maraming tali at lasso, isang notebook na naglalarawan kung paano mabulunan ng isang tao, at mga impormasyon tungkol sa dalawang pinakahuling kaso ng pagpatay. Si Guang Yu ay dinakip at dinala sa istasyon. Nang makatanggap ng ulat si Miri mula kay Qiang Jia, agad siyang tumakbo roon. Tinanong niya ito kung siya ba ang may gawa kay So-hee, na nawawala mula pa kahapon. Ngunit sinabi nito na huwag siyang pagbintangan at hanapin na lamang ito. Huwag mag-aksaya ng oras. Pagkatapos niyang magmasid sa paligid, nakumpirma ni Miri na hindi siya ang dumukot kay So-hee. Tungkol naman sa kaso ng apartment 902, hindi niya alam kung may kinalaman nito roon. Dinala si Guang Yu. Ipinaliwanag niya na nakita niya itong lasing at umiiyak noong araw na yun, kaya dinala niya ito sa kanyang silid. Tungkol naman sa mga kakaibang bagay sa bagahe, sinabi niyang mga props at reference materials lamang yun para sa pagsusulat ng nobela. Nagsusulat daw siya ng kwento tungkol sa isang mamamatay tao na gumagamit ng lasso, kaya kailangan niyang mang-alap ng impormasyon tungkol dito. Ipinagmamalaki pa niyang kabisado niya ang lahat ng kaso ng lasso mula simula hanggang dulo, petsa, lugar, at paraan, kaya kung may kailangan ng mga pulis, maaari siyang tanungin. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga pulis kung sino ang nagsumbong sa kanya. Ikinwento ng asawa ni Hyung-ja na may isang taong may suot na hood ang tumawag sa presidente ng asosasyon at itinuro si Guang Yu bilang mamamatay tao. Nagkataon na ang apartment 1104, na inuupahan ni Guang Yu, ay pag-aari mismo ng presidente ng asosasyon. Dahil dito, pinuntahan niya yun upang magsiyasat, at ayon sa misteryosong tawag, natuklasan niya ang mga kakaibang gamit ni Guang Yu, kaya agad niya itong iniulat sa pulisya. Pumunta naman si Miri sa opisina ng pamunuan upang alamin ang impormasyon ng may-ari ng apartment 405, at sinabi sa kanya na ang presidente ng asosasyon ang may-ari nito, ngunit kasalukuyang bakante ang unit. Wala itong umuupa. Kasabay nito, nakatanggap siya ng balita mula kay Ji-hyun na ang may-ari ng apartment 902 ay ang parehong presidente. Sinabi rin ni Hyung-ja na kaninang umaga ay pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng presidente upang tanungin tungkol sa kanyang anak, ngunit labis itong nagalit. Habang paalis si Miri, nasalubong niya ang gwardya na nagsabing may nakita itong nakatagong delivery scooter, kaya dinala siya nito upang kumpirmahin. Pumunta roon si Miri kasama si Ji-hyun, at nakita nilang yun na ang scooter ni So-hee. Alam nilang may masamang nangyayari, kaya sinabi ni Miri kay Ji-hyun na siyasatin ang paligid ng gusali habang siya naman ay mananatili sa loob upang mag-imbestiga. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Miri ang presidente ng asosasyon na may dalang kakaibang bagay patungo sa ibang gusali upang itapon, kaya sumunod siya rito. Nang makuha niya ito at ibuhos ang laman, nakita niya ang isang itim na hoodie, mga painting ng biktima mula sa apartment 902, at lalo na ang mga personal na gamit ng biktima, lipstick, buhok, kuko, at alahas, na maingat na nakabalot. May nakadetalye pa roon ang tungkol sa pritong manok na inialok ni So-hee sa kanya sa elevator noon. Ang oras ng trabaho ni So-hee, kung saan siya pumupunta, at lahat ng kanyang ginagawa ay nakatala. Samantala, sa kabilang banda, sinuri ni Ji-hyun ang gusali at natuklasang bakante nga ang apartment 405, ngunit ginagamit pa rin ang kuryente at tubig, kaya tinawagan niya si Miri. May sapat na ebidensya na si Miri kaya sinabi niya kay Ji-hyun na ang anak ng presidente ang salarin, at ang apartment 405 ang pinakakahina-hinala. Inutusan niya ang lahat na magtipon sa apartment na yun. Ngunit sa mga sandaling yun, ang presidente, na kinakabahan na, ay bumalik at nadiskubring nakita ni Miri ang mga gamit niya. Agad niya itong pinulot. Nang tanungin ni Miri tungkol sa anak, itinanggi niyang alam niya kung nasaan ito at tumawa ng malakas habang tinuturo ang mukha ni Miri, tinutukso itong nagpapanggap na detective. Ipinakita ni Miri ang delivery note na isinulat ng anak nito, at agad niya itong inagaw. Binigyan siya ni Miri ng pagpipilian, buksan niya ng kusa ang apartment 405, o ipapaalam niya ito sa mga pulis. Sa loob ng apartment 405, patuloy niyang itinutulak si So-hee sa tubig. Kahit nagmamakaawa ito, hindi siya nakinig, at kinuha ang rolyo ng lasso, determinado ng patayin ito. Sa labas, binuksan ng presidente ang lock ngunit hindi gumana, kaya inakala nilang napalitan na ito ng anak. Nag-aalala si Ji-hyun at sinabing tumawag na lang sa pulis, ngunit tumanggi ito at humiling ng 3 minuto upang umuwi at kunin ang susi.
Kumuha si Hang Jia ng fire extinguisher upang basagin ang kandado. Pagpasok nila, wala silang nadatnan. Nang buksan nila ang banyo, puro pula ang nakita sa bathtub. Dahil sa takot na baka may masamang nangyari kay So-hee, tumawag si Ji-hyun sa pulis. Habang nagsisiyasat si Hang Jia sa may balkonahe, bigla namang lumitaw ang lalaki mula sa likod ng kurtina at ginawang bihag si Hang Jia. Sinabi niyang huwag silang lalapit, kung hindi ay ibabagsak niya ito, katulad ng ginawa niya kay Yoon-ju. Nang marinig ni Mari at Ji-hyun ang kanyang pag-amin, labis silang nagulat. Pagkatapos madala ni Gwang Yu si Yoon-ju pabalik sa kanyang silid, dumating din ang lalaking iyon. Automatiko niyang inilagay ang password, pumasok, at tinakpan ang bibig ni Yoon-ju upang hindi ito makasigaw. Alam ni Yoon-ju na madalas itong pumapasok sa kanyang apartment, kaya siya ay napaiyak at paulit-ulit itong hinampes. Ngunit sinabi ng lalaki na nag-aalala lang siya para kay Yoon-ju at natatakot na baka gumawa ito ng kalokohan dahil sa aso nito. Nang marinig niyang ininsulto nito ang kanyang aso, kinuha ni Yoon-ju ang teddy bear at hinampes ito, sabay tanong kung siya ang pumatay dito. Ngunit inamin lamang ng lalaki na nakita niya ang aso sa basurahan at inilibing ito. Hindi na nakapagtimpi si Yoon-ju at tinawagan ng pulis, ngunit inagaw niya ang telepono at aksidenteng napindot ng paulit-ulit ang kamera, dahilan upang makuhanan ng mga larawan. Nang makita ni Yoon-ju na isa siyang tunay na manyak, itinapon niya ang telepono at minura ito, tinawag siyang halimaw na hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ang mga salitang yun ay kapareho ng mga salitang naririnig niya mula pa noong bata siya, mga mura at panlalait ng kanyang sariling ina. Lumaki siyang kasama ang isang inang may sakit sa pag-iisip, kaya pati siya ay tuluyang nabaliw. At dumating na nga ang oras ng trahedya. Hinampes niya sa ulo si Yoon-ju, itinali ang mga kamay at paa nito, at ginamit ang laso upang higpitan ang leeg hanggang sa ito ay mamatay. Inamin niya na siya ang serial killer na tinatawag na ribbon killer. Nang marinig ito, muling nag-alab ang galit ni Mairi. Hindi na niya napigilan ang sarili at tinanong kung sino talaga ang tunay na ribbon killer at bakit niya ginagaya ang paraan ng pagpatay nito. Nang makita ni Kyung-jun na nawawala na sa sarili si Mairi, marahan niyang sinabihan ang lalaki na pakalmayin ito, at saka tinanong kung nasaan si So-hee. Payapa nitong sinagot na patay na ito. Nabaliw si Mairi sa galit at agad na sumugod sa kanya, habang tinapakan naman ni Kyung-jun ang paa ng lalaki upang makawala. Agad namang naglabas si Ji-hyun ng pepper spray at inispray ito sa mukha ng lalaki. Ngunit nang pulutin ni Mairi ang utility knife, sinipa siya nito, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Nang makita ni Kyung-jun na nasaktan si Mairi, sinipa niya ang lalaki bago tumakbo papunta sa kaibigan. Ngunit hinampas siya ng lalaki sa ulo gamit ang upuan. Si Ji-hyun lamang ang nanatiling gising. Itinali niya sina Ji-hyun at Kyung-jun sa isang lugar, habang inilagay niya si Mairi sa bathtub at sinimulang sakalin nito. Ngunit dahil matagal nang nakatali, nang alay na ang mga kamay ni Ji-hyun, kaya nagsisigaw siya sa kabilang silid, dahilan upang tumakbo ang lalaki upang asikasuhin ang dalawang matanda. Ngunit nagising si Ji-hyun sa tamang oras at hinampas ito sa ulo, dahilan upang mabasag ang ulo. Mabilis na kinuha ni Kyung-jun ang basag na piraso at ginamit ito upang putulin ang tali. Dahil marunong ng martial arts ang lalaki, malakas siya, at nahirapan silang tatlo sa pakikipagbuno sa kanya. Hinawakan ni Kyung-jun ang kanyang paa upang makatakbo ang iba at hanapin si So-hee. Sa wakas, natagpuan siya ni Mairi. Nang makita ni Mairi ang kalagayan ni So-hee, hindi na niya napigilan ang sarili at sumugod sa lalaki. Binagsak siya nito sa pader, at nang sasaksakin na sana siya, dumating si Kyung-jun at hinampas ito sa ulo gamit ang fire extinguisher. Dahil sa malakas na tama, tuluyan itong bumagsak. Mabilis nilang itinali ang lalaki, at niyakap ni Mairi si So-hee ng mahigpit. Dumating din ang ambulansya at ang mga pulis. Ang mga residente sa labas ay nagpalakpakan nang makita ang tatlong matatandang babae na ligtas. Ang salarin ay agad ding dinala ng mga pulis, ngunit bago siya isinakay, lumingon ito at tumitig sa isang direksyon, sabay ngiti. Sinundan ni Mairi ang kanyang tingin at nakilala niya ang nakatayo roon, ang kanyang therapist. Lumapit siya upang tanungin kung kamusta ito, at sinabi sa kanya na naroon lamang ito malapit at narinig ang ambulansya. Kaya pumunta ito upang tingnan kung ano ang nangyari, saka tinanong siya kung maayos lang ba siya, at pinaalalahanan siyang dumalo sa kanyang nakatakdang appointment. Bago umalis ang sasakyan ng pulis, patuloy pa ring tumitig sa direksyong yun ang anak ng presidente. 4 na linggo ang nakalipas, pumunta siya sa klinika ng doktor na yun, at ikinwento ang pakiramdam ng pagiging mahigpit sa kanya ng ina mula pagkabata. Kahit nang siya ay tumanda, tuwing umu-order siya ng inumin, minamaliit siya ng mga empleyado, kaya nakaramdam siya ng matinding kababaan at ninais na maging ibang tao. Pag-uwi niya, nakita niyang may delivery box para sa kanya. Binuksan niya ito at nakita ang isang notebook na naglalaman ng tungkol sa isang mangangaso at sa biktimang nanginginig sa takot sa harap nito, at kung paano pumatay ayon sa paraan ng Red Ribbon Killer. Binasa niya ang buong aklat at labis siyang na-excite. Doon niya napagpasyahang magbago at maging isang mangangaso. Pumunta siya sa coffee shop at nilinlang ang isa sa mga empleyado upang sumama sa isang abandonadong bahay.
Doon niya ito sinakal at pinatay. Nang makita niyang nanginginig at nagmamakaawa ang babae, lalo siyang nasabik, at doon niya napagtanto kung gaano na siya nalulung sa ganitong pakiramdam. Napanaginipan ni Mayri na si Jiyun ay tumatakas mula sa mamamatay tao habang bitbit ang nawawalang gunting. Nagising siya ng bigla, dahilan upang magulat din si Kyung-ja na nasa tabi niya. Nais ni Mayri hanapin ang anak ng presidente upang may itanong dito, ngunit pinayuhan siya ni Kyung-ja na magpahinga muna. Samantala, ang anak ni So-hee ay ligtas na, kaya natuwa ang lahat na ligtas silang lahat. Pinagalitan din nila si So-hee dahil itinago nito na isa pala siyang single mother at hindi ito nagsabi kaninuman, kaya walang nakatulong sa kanya. Biglang napansin nilang ngayong araw ay dapat petsa ng sweldo, ngunit huli ito ng isang araw. Tinawagan ni Mayri ang gym at nalaman niyang nagbitiw na sa trabaho ang kanyang asawa at nagbukas ng coffee shop. Agad siyang umuwi upang hanapin ito, ngunit hindi niya ito makita, at pati ang mga papeles ng bahay ay nawawala rin. Lumabas na kinuha pala ng kanyang asawa ang mga yun at ibinigay kay Pan bilang deposito para sa puhunan sa pagbubukas ng coffee shop. Pagdating ni Mayri, agad niyang pinigilan ito at sinabihang huwag ituloy ang paglipat ng deposito. Ngunit huli na ang lahat. 20 taon na ang nakalipas mula ng brutal na mapatay ang matalik na kaibigan ni Mayri. Pagkalipas ng 20 taon, matapos ang masusing pagsisiyasat, nagulat si Mayri nang mapagtantong tila ang salarin ay nasa tabi lamang niya. Kahapon, inaresto ang anak ng presidente ng Women's Association sa hinalang siya ang salarin sa kaso ng ribbon killer. Ngunit habang pinapanood ang balita, napansin ni Mayri na ang mga mata ni Taehyun ay nakatingin sa isang tao sa gitna ng mga tao. Ang taong yun ay nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, may suot na bucket hat, at labis na kapansin-pansin sa karamihan. Pumunta si Mayri sa himpilan ng pulisya upang makausap si Taehyun at tanungin kung sino ang misteryosong taong yun na tinitingnan niya. Ngunit hindi ito pinayagan ng asawa ni Kyung-ja na siyang namumuno sa kaso. Dahil dito, napilitan si Mayri na umamin na siya ang unang saksi sa mga sunod-sunod na pagpatay ng ribbon killer ilang taon na ang nakalipas. Sa panahong yun, ang unang kaso ay nangyari sa isang lawa. Ang babaeng hinila mula sa lawa ay ang matalik na kaibigan ni Mayri noong high school. Bago mangyari ang insidente, magkasama silang dalawa na nagpunta sa isang luma at abandonadong bahay upang maglibot. Hindi nila inaasahan na may nakatagong mamamatay tao sa loob, at bigla nitong inatake ang kaibigan ni Mayri. Nais sanang tumakbo ni Mayri upang iligtas ito, ngunit pinilit siya ng mamamatay tao na pumili, kung lalapit siya ng isang hakbang pa, papatayin ito ang kanyang kaibigan. Dahil sa matinding takot, hindi nakagalaw si Mayri, at doon niya tuluyang nawala ang tanging pagkakataong mailigtas ang kaibigan. Hanggang ngayon, labis pa rin ang pagsisisi ni Mayri. Kung maaari lang sanang ibalik ang oras, tiyak na haharapin niya ng buong tapang ang salarin, kahit masugitan o mamatay pa siya, basta't mailigtas lamang ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ikwento ang nangyari noon, hiniling ni Mayri kay Mr. ni Kyung-ja na payagan siyang makausap si Taehan, dahil naniniwala siyang alam nito ang buong katotohanan. Pumayag naman ito, ngunit sa sandaling yon, dumating ang masamang balita, natagpo ang patay si Taehan sa loob ng banyo. Ilang minuto bago yon, nagpaalam siya na pupunta lamang sa banyo. Habang abala ang mga pulis, ginamit niya ang tali ng kanyang sapatos upang kitilin ang sariling buhay. Sa wakas, nakalaya na siya mula sa ina na sa tingin niya ay sumasakal sa kanya. Kasabay ng pagkamatay ni Taehan, tuluyang naputol ang mga pahiwatig na hawak ni Mayri. Sa mga oras na yon, isang babae mula sa parehong apartment complex ang tumawag kay Mayri. Sinabi nitong siya ay kapitbahay at kaibigan ng ina ng matalik na kaibigan ni Mayri na namatay noon. Doon nalaman ni Mayri na ang ina ng kanyang kaibigan ay nakatira rin pala sa parehong gusali. At higit pang nakapagtataka, sa mismong bahay pa siya nakatira, ang bahay na bagong bili ni Mayri. Doon mismo siya nahulog at namatay, sa tapat ng bahay na yon. Nang mapagtanto ito ni Mayri, halos bumigay ang kanyang tuhod sa gulat at takot. Samantala, sa banyo kung saan nagpakamatay si Taehan, natagpuan ng asawa ni Kyung-ja ang isang linya na nakasulat. The real hunter is about to be revealed. Ibig sabihin, tama ang hinala ni Mayri, may iba pang salarin sa kaso ng serial ribbon killer. Pagkatapos nito, dinalaw ni Mayri ang puntod ng matalik na kaibigan at ng ina nito. Naniniwala siyang ang kaluluwa ng ina ng kanyang kaibigan ang nagtulak sa kanya upang lumipat sa bahay na yun, upang humingi ng tulong na mahanap ang tunay na salarin. Ang babaeng kapitbahay na kaibigan din ng ina ng kanyang kaibigan ay nagbigay kay Mayri ng maraming pahiwatig. Ipinakita nito ang isang kahon ng pananahi na itinapon daw ng isang kamag-anak ng nasabing ina. Sa loob ng kahon, natagpuan ni Mayri ang isang pares ng dilaw na gunting, at agad siyang nanlumo. Taon na ang nakalilipas, matapos ang insidente, natuklasan ng ina ng kanyang kaibigan na nawala ang dilaw na gunting mula sa bag ng anak nito. Pinaghinalaan niyang maaaring ginamit yun ng anak niya o ng salarin, at kinuha pagkatapos ng krimen. Tinanong pa niya noon si Mayri kung may naaalala ba ito, ngunit sa kasamaang palad, wala itong nakita.
Sa sobrang sakit ng pagkawala ng anak, nakapagsalita siya ng masasakit na salita laban kay Myrie. Ngunit ngayon, habang binabasa ni Myrie ang diary ng ina ng kanyang kaibigan, nakita niyang isinulat nito ang paghingi ng tawad sa kanya. Alam ng ina na si Myrie ay isang estudyante lamang noon, kagaya ng kanyang anak, hindi niya sana dapat pinagsalitaan ng ganoon. Puno ng lungkot ang diary na yun, mga araw ng pamumuhay na parang mas masahol pa sa kamatayan matapos mawala ang anak. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, nagiging mas magaan at mas maliwanag ang mga sulat. Lumabas na sa apartment complex na yun, nakilala niya ang maraming mabubuting tao, mula sa mabait na kapitbahay sa ibaba na lagi niyang kasama, hanggang sa maganda at masikasong may-ari ng supermarket na si Jihyun, at ang matandang tagapamahala na si Mr. Kim, na palaging handang tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. Ang mga taong may mabubuting puso ang siyang naging matibay na sandigan ng ina ng kaibigan ni Myrie. Ngunit matapos yon, biglang nagbago ang takbo ng kwento sa kanyang diary. Nagsimula siyang maghinala sa isang tao, at kalaunan ay nagkaroon ng depresyon, kaya kinailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Dahil dito, nadiskubre ni Myrie na may nakalagay ding isang pirasong papel sa loob ng kahon ng pananahi. Nakasaad doon ang address ng dating apartment complex na tinitirhan ng babae. Upang alamin ang katotohanan, nagpunta si Myrie sa isang pribadong investigador. Sinabi ng lalaki kay Myrie na noon, ang mismong ina ng kanyang matalik na kaibigan ang humiling sa kanya na hanapin ang tirahan ni Myrie. Bukod pa rito, nang suriin muli ng detective ang mga tala, napansin niya ang isang kakaibang bagay, pinili ng babae na kitilin ng sariling buhay makalipas lamang ang isang buwan matapos niyang malaman ang address ni Myrie. Nakakalito ito para kay Myrie. Kung natuklasan na ng babae ang kanyang tirahan, siguradong may gusto itong sabihin sa kanya. Kaya bakit siya biglang nagpasyang mamatay sa loob lamang ng isang buwan? Ibinunyag din ng detective na bukod sa pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Myrie, may isa pang tao na ipinasuri ng ina ng kanyang kaibigan noong panahong yun. Nang tanungin ni Myrie kung sino ang taong yun, tumanggi ang detective na magsalita dahil kulang daw ang ibinayad sa kanya. Wala nang ibang magawa si Myrie kundi bumalik sa apartment complex. Nagdesisyon siyang magsimulang mag-imbestiga sa mga kapitbahay. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, aksidenteng natuklasan ni Guang Yu ang isang nobela sa kwaderno ng kanyang teacher. Napansin niyang napakakatotohanan ng mga tagpo sa kwento, na para bang nandoon mismo ang tunay na salarin sa eksena. Dahil gusto niyang sumulat ng mga nobela tulad ng kanyang teacher, lumipat siya upang manirahan sa apartment complex kung saan nakatira ang pamilya ng biktima, umaasang makakakuha ng inspirasyon mula roon. Habang tumatagal silang magkasama, lalong naging malapit si Guang Yu at ang ina ng kaibigan ni Myrie, para silang mag-ina. Sa panahong yun, naramdaman ni Guang Yu ang init ng pagmamahal ng isang ina mula sa babae, at ganoon din ng babae, muling naramdaman niya ang nawawalang pagmamahal ng pamilya sa piling ni Guang Yu, kaya itinuring niya itong parang sariling anak. Isang araw, ipinakita ng babae kay Guang Yu ang flower ring na suot ng kanyang anak noong araw na ito ay pinatay, pati na rin ang nawawalang gunting. Nanlaki ang mga mata ni Guang Yu dahil nakita na niya ang mga detalyeng yun sa nobelang isinulat ni Mr. Kim. Ang singsing, ang gunting, ang mga ebidensyang ito ay hindi kailanman binanggit sa mga balita o ulat ng pulisya. Doon niya napagtanto na ang girong labis niyang iginagalang ay siya palang ribbon killer. Pagkatapos mahulog ng babae mula sa gusali, natanggap ni Guang Yu ang mga naiwan nitong gamit, isang savings book, na naglalaman ng perang ipon ng babae para sa kanyang anak. Iniwan niya ito kay Guang Yu, sa pag-asang magagamit niya yun upang mamuhay ng maayos. Mula noon, nagpa siya si Guang Yu na maghiganti. Nagtago siya sa loob ng apartment complex, naghihintay ng tamang panahon upang ibunyag ang tunay na mukha ng kanyang dating teacher. At ngayong nalaman ni Mr. Kim ang totoong layunin ng kanyang dating estudyante, tuluyan na niyang binaliwala ang dati nilang relasyon bilang teacher at mag-aaral. Inatake niya si Guang Yu sa isang abandonadong bodega, at binalak niyang patayin ang lahat ng nakakaalam ng kanyang lihim. Samantala, ibinahagi ni Myrie sa kanyang mga kaibigan ang hinala niya tungkol kay Mr. Kim. Naalala rin nila na noong gabing nahulog ang ina ng kanyang matalik na kaibigan mula sa gusali, si Manager Kim ang unang nakasaksi. At bago pa man bumagsak ang babae, si Mr. Kim ay umorder ng maraming fried chicken na ipinadeliver sa pinto. Nang maalala nila ito, napagtanto ni So-hee na marahil ginamit ni Kim ang pagkuha ng pagkain bilang paraan upang ilihis ang atensyon ng iba pang mga tagapamahala, habang palihim niyang inaatake at pinapatay ang babae. Matapos mapagtibay ang kanilang hinala kay Mr. Kim, nagtungo si Myrie upang hanapin ang ibang mga tagapamahala, at doon nalaman niyang nagbitiw na pala sa trabaho si Mr. Kim ngayong araw. At si Guang Yu ay bigla ring naglaho ng walang bakas. Sa kabutihang palad, may natuklasan si So-hee na napakahalagang pahiwatig. Isang nurse sa ospital ang nagbigay ng manika sa anak ni So-hee, at sa loob ng katawan ng manika, mayroong sound chip na nakatago. Sinabi rin noon ni So-hee na ang ina ng kanyang matalik na kaibigan ay minsan nagpatulong sa kanya na bumili ng tape recorder. Mula roon, naisip ni So-hee na posibleng itinago ng babae ang maliit na tape recorder sa loob ng isang manika. At tama nga ang kanyang hinala.
Matapos nilang halugugin ang mga manikang naiwan ng babae, natagpuan nila ang tape recorder sa loob ng isa sa mga ito. Nang buksan nila ang recording, tuluyang nabuo ang huling piraso ng kaso. Isang araw, isang taon na ang nakalipas, dahil sa pasasalamat ng babae kay Mr. Kim sa pagtulong nitong ayusin ang tubo sa kanilang bahay, nagdala siya ng pagkain upang magpasalamat. Ngunit sa hindi inaasahan, nadiskubre niya sa silid ni Mr. Kim ang isang pares ng gunting na eksaktong kapareho ng sa kanyang anak. Nakita rin niya na si Mr. Kim ay ninakaw ang lahat ng liham na ipinadala sa mga pamilya ng mga biktima. Dahil dito, lalo pang tumibay ang kanyang hinala. Kaya noong araw na yon, nakipagkita siya kay Mr. Kim sa bahay nito upang harapin siya. Nang mapagtanto ni Mr. Kim na nahuli na siya, hindi na siya nagtago. Sa halip, naging masigla pa siya habang inaalala ang mga sandaling pinatay niya ang anak ng babae. Nais sanang maghiganti ng ina para sa kanyang anak, ngunit hindi niya nakayanan si Mr. Kim, at tuluyan siyang pinaslang nito sa brutal na paraan. Pagkatapos, pinunit ni Mr. Kim ang isang pahina mula sa diary ng babae upang gamitin bilang huling tala, at pagkatapos ay itinapon ang katawan nito mula sa gusali upang magmukhang aksidente. Nagpanggap pa siyang inosente at tumakbo sa lugar ng krimen upang magpanggap na unang saksi. Pagkatapos marinig ni Myrie ang lahat sa recording, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Kim. Sinabi nitong dinukot ang kanyang anak, at kung gusto niyang mailigtas ito, dapat siyang pumunta mag-isa sa isang abandonadong mental hospital. Doon din naganap ang trahedyang kinasangkutan ng kanyang matalik na kaibigan maraming taon na ang nakalipas. Sa lugar na yon, inutusan ni Mr. Kim si Myrie na ibigay ang tape recorder. Sumunod si Myrie, ngunit agad itong inapakan ni Mr. Kim at winasak. Nang malaman ng tatlong magkakaibigang babae na pumunta si Myrie sa pugad ng halimaw, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang nagtungo roon, determinado na hindi hayaang harapin ni Myrie ang demonyo ng mag-isa. Sa loob ng gusali, biglang sinabuyan ni Myrie ng pepper spray ang mukha ni Mr. Kim. Sinamantala niya ang pagkakataon upang hanapin ang kanyang anak na nakakulong. Ngunit napakalakas ni Mr. Kim at agad niyang natuklasan ang pinagtataguan ni Myrie. May mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha at handa na siyang patahimikin si Myrie magpakailanman. Sa mismong sandaling yon, dumating ang tatlong babae sa tamang oras. Dali-dali silang sumugod sa lumang silid operahan kung saan ang gagaling ang boses ni Myrie. Doon nila nakita si Mr. Kim na hawak si Myrie bilang bihag habang tinatakot sila. Sinubukan ng tatlong babae na kausapin siya at hikayatin na umamin na lamang, ngunit matigas pa rin si Mr. Kim at nagbanta pang papatayin silang lahat. Sa kabutihang palad, mabilis mag-isip ang magkakaibigan. Tahimik silang nagkatinginan at nagbigay ng senadoryas kay Myrie. Nang umiwas ito, agad na sinabuyan ni Ji-hyun ng pepper spray ang mukha ni Mr. Kim, habang si Hong-ja naman ay sumugod at ginamit ang kanyang dating kasanayan upang makipagbuno sa kanya. Si So-hee ay umatake mula sa likuran, at sa wakas, bumagsak si Mr. Kim sa isang lawa ng sariling dugo. Huminga ng malalim ang apat, at agad nilang hinanap ang anak ni Myrie sa loob ng gusali. Ngunit sa hindi inaasahan, parang isang immortal na demonyo, muling tumayo si Mr. Kim. Kinuha niya ang isang lighter at agad itong sinindihan, dahilan upang kumalat ang apoy sa buong gusali. Sa liwanag ng nagliliyab na apoy, tumakbo ang apat paakyat sa ikalawang palapag. Nang makita ni Myrie ang isang silid, biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, sapagkat yun mismo ang silid kung saan minsan ay ikinulong ni Mr. Kim ang kanyang matalik na kaibigan noon. Pinaghinalaan ni Myrie na roon din nakatali ang kanyang anak, ngunit masyado nang malakas ang apoy sa paligid. Habang pilit nilang binabasag ang pinto, patuloy na papalapit si Mr. Kim. Sumugod si Hong-ja at nakipagbuno sa kanya upang makakuha ng oras si Myrie para mailigtas ang anak. Ngunit napakalakas ng demonyo, hindi kinaya ni Hong-ja ang kanyang lakas. Bago tuluyang bumagsak ang mabigat na maso ng demonyo, dumating si Gwang-gayo sa tamang sandali. Mabilis niyang niyakap mula sa likuran ng halimaw upang pigilan ito. Ilang sandali bago yon, napansin ng isang manager ang kakaibang amoy ng gas mula sa bodega, kaya agad siyang nagsuri at doon natagpuan si Gwang-gayo. Noon pa man, lihim nang naglagay si Gwang-gayo ng tracking device sa ilalim ng kotse ng demonyo. Habang nakikipagbuno si Gwang-gayo sa kanya, mabilis na tumakbo si Myrie at ang kanyang mga kasama papasok sa silid. Ngunit pagdating nila roon, isang cellphone lamang ang kanilang nakita. Napagtanto nila na nililang sila ni matandang Kim. Ipinatugtog lamang nito ang naunang na-record na sigaw ng batang babae upang lokohin si Myrie. Napasigaw si Myrie sa galit at hinanap ang kanyang anak, ngunit lalo lamang naging arogante si matandang Kim. Sa isang malakas na hampas, tinalo niya ang dati niyang estudyante at nagtangkang saktan pa ang iba. Si Hong-ja, na sugatan na, ay halos mawala ng buhay. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ito kay matandang Kim at agad siyang bumagsak sa sahig. Dumating ang asawa ni Hong-ja, isang pulis, sa tamang oras upang iligtas silang lahat. Pagdating ng mga kasamahan nitong pulis, nailigtas ang lahat ng nasa loob ng gusali. Sa gitna ng makapal na usok, natagpuan ni Myrie ang isang basement. Mula roon, narinig niya ang boses ng kanyang anak.
Dumating ang kanyang asawa at buong lakas na sinira ang kandado. Magkasama nilang nailigtas ang kanilang anak sa bingit ng kamatayan. Unti-unting napawi ang apoy, at tuluyang natapos ang panganib na halos kumitil sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw, sama-sama sina Myrie, ang kanyang mga kaibigan, at si Guang Gayo na bumisita sa libingan ng ina ng kanyang yumaong matalik na kaibigan. Sa wakas, maaari na itong mamahinga ng payapa. Di nagtagal, sumulat si Guang Gayo ng isang detective novel na may magandang wakas. Ang coffee shop naman ng asawa ni Myrie ay nagsimulang dagsay ng mga customer dahil sa kasong pinagdaanan nila. Sa kalaunan, itinatag ni Myrie at ng kanyang mga kaibigan ang Women's Association Detective Agency. Sa pamamagitan ng talino, tapang, at karanasan, nakatulong sila sa paglutas ng iba't ibang kaso at panganib ng mga tao sa paligid nila. Isang araw, habang nanonood ng balita, napansin ni Myrie ang isang ulat tungkol sa isang babaeng namatay sa parke dahil sa labis na paggamit ng gamot. May kakaibang kutob si Myrie na may misteryo sa likod ng insidenteng yun. Samantala, sa isang tagong lugar, ang therapist na labis niyang pinagkakatiwalaan ay lihim na tinitingnan ang mga larawang kinunan niya ng mga residente sa kanilang apartment. Kinuha nito ang isang nakatagong cellphone at tumawag sa isang tao. Ipinahayag ng nasa kabilang linya na natapos na nila ang misyon ng pagpatay. Pagkatapos kumpirmahin ang balita, kinuha ng therapist ang bote ng gamot na itinago sa drawer, at may malademonyong ngiti itong kumalat sa kanyang labi. Habang abala sina Myrie at ang kanyang mga kasama sa kanilang detective agency, may isang babae ang dumating. Siya ang babaeng minsang nagtutok ng baril sa kanyang taksil na asawa sa supermarket. Matapos makalaya sa kulungan, iniwan niya na ang kanyang malupit na asawa at nagpas siyang sumali sa Women's Association Detective Agency. Samantala, si Guang Yu, ang estudyanteng part-timer sa coffee shop, ay naging mahalagang katuwang ng mga babaeng detective. Magkakasama nilang hinarap ang panibagong mga kaso, mga kasong puno ng misteryo, tapang, at kababaihang matatag. At doon nagtapos ang pelikula. Ang aral sa serye na to ay sa mundong puno ng kasinungalingan, minsan, ang kababaihan lang ang may lakas para hanapin ang katotohanan. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban. Ang tunay na kaibigan ang nagbibigay lakas sa oras ng takot at panganib. Kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan, dahil dito matututo kang bumangon at ipaglaban ang tama. Tapang at malasakit ang sandata ng hustisya. Hindi lang ito trabaho ng pulis, maaari rin itong simula ng bawat taong may puso. Ang katotohanan ay masakit, pero ito lamang ang magdadala sa iyo sa kapayapaan at paghilom. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.